Sige na. Ano ang kondisyong yan? Ituturo mo sa amin ang kusa ng aswang na pumatay kay Arman. Kilala mo naman siguro siya, hindi ba? Sinong Arman? Ang albularyo ba? Itong dapat sa mga kagaya mo, aswang! Ang likod ko! Demonyo kang bata ka! Sige pa, huwag kang tumigil! Undayan mo na si Batang katawan niya! Sandali, tutulungan na kita! Sige, Bulo! Pinagpalang araw po sa inyo, Kabanong. Ako nga pala si Benji. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo itong isang hindi ko malilimutang karanasan nung ako'y bata pa. Ang aking lolo Usteng ay isang sikat na albularyo, lalo na sa Negros at Iloilo. Madalas, sumasama ako sa kanya kapag may ginagamot siya. At kahit sa murang edad, hindi ko namalayang natututo na rin pala akong manggamot. Isang gabi, Lolo Sting, Lolo, tulungan mo ako. Mukhang delikadong sitwasyon niya. Benji, apo! Gising! Ay, nananaginip ka na naman ng masama! Tama po kayo, Lolo. Pinabangungot na naman ako. Hindi ko alam pero parang totoo talaga. Hindi ko pumalis sa isipan ko, Lolo. Bakit? Huwag mong sabihin na nananaginip ka na naman na nakasakay ka sa kabayong kamukha ng kapitbahay nating si Petra. Hindi po ganun, Lolo. Iba po eh. Seryoso po ito. Kung hindi ganon, ano? Ang kaibigan nyo, si Ka Arman, siya ang napanaginipan ko. Ewan ko ba, hanggang ngayon, kinakabahan pa rin po ako eh. Bakit? Ano bang patungkol sa kanya? Nakita ko po yung kaibigan yung pinagtutulungan patayin ng mga aswang. Ay nako, pabayaan mo na. Isang malakas at magaling na albularyo yan. Kaya alam ko na walang masamang mangyayari sa kanya. Sisiw lang sa kanya ang mga nilalang na yan. Pero iba po ito eh. Parang may gustong ipaalam sa atin, Lolo. Ano kaya kung bumalik na muna tayo sa Negros? Hayaan mo. Kapag bakasyon na pupunta tayo ron. Gagala tayo sa mga magagandang galaan doon. Baka kailangan tayo ni Ka Arman, Lolo. Baka po talagang may nangyayaring masama sa kanya. Malabo yung iniisip mo, Apo. Ay, teka. Ikukuha muna kita ng maiinom na tubig. Sige po, maraming salamat, Lo. nang makalis na si Lolo, nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa katawan. Lumakas ang tibok ng puso ko, kaya hindi ko naiwaglit sa isipan ko ang kaibigan ni Lolo. May kutob ako na kailangan ng kaibigan ni Lolo ng tulong, pero wala naman akong magagawa. Pagkabalik niya, ininom ko ang tubig sa kami na buting bumalik na lang sa pagtulog. Kinabukasan, nagising ako dahil sa mga pagkukwentuhan sa labas ng bahay. Bumangon ako at lumabas saka napalunok ng laway ko nang makita sina Ate Almira at Kuya Hernan. Wala na po si Tatay Arman, Lolo Usteng. Pinatay po siya. Ha? Bakit siya pinatay? Sino ang may gawa nito? May nagawan ba siya na kasalanan? Wala naman po eh, pero natagpuan namin siya sa labas ng bahay namin, duguan at wala ng mga laman loob. Tuyot na rin ang dugo niya nang madatnan namin. Diyos mio, saan ba siya pumunta? Kung hindi ako nagkakamali, aswang ang may gawa sa kanya. Hindi po kami sigurado, Lolo Usteng. Kaya nga po kami nandito kasi alam namin na ikaw lang ang makakatulong sa amin. Tama po si Almira. Hindi po namin mapagkakatiwalaan ang iba niyang mga kasama. Mahirap na. Baka isa pa nga po sa kanilang nagkanulo kay tatay eh. Teka, bago pa mangyari yun sa kanya, may napansin ba kayong kakaiba? May naikwento ba siya sa inyo? Wala naman po. Basta napansin lang namin siyang balisa. Mga 1 linggo po bago mangyari sa kanya yon.
Sigurado na may mga pahiwatig na sa kanya ang gabay niya. Pero hindi lang niya pinansin masyado. Baka nang gabing mangyari sa kanya, may babala na sa kanya. Pero hinayaan lang niya. Siguro nga po, Lolo. Ang gusto lang sana namin ngayon malaman kung sino ang gumawa nito sa kanya at kung anong naging atraso ni tatay sa kanila. Noon din, lumapit ako sa kanila. Saglit silang tumigil sa pagkukwentuhan, pero agad ding nagpatuloy. Isinali nila ako, kaya ikinuwento ko ang naging panaginip ko. Napailing na lang ang magkapatid at lalo nilang kinumbinsi si Lolo Usteng na tulungan sila. Nagpaalam ang magkapatid na puno ng pag-asa. Nung kami na lang ni Lolo ang naiwan sa bahay, Benji, pupunta ako sa Negros bukas. Aalamin ko kung anong magagawa ko para kay Arman. Sasama po ko sa inyo, Lo. Ayaw ko pong maiwan ng mag-isa rito sa bahay. Mag-isa lang po ako dito Sinong may sabi na dito ka sa bahay mananatili? Doon ka muna kina Petra. Mamaya, pupunta ako roon at kakausapin siya. Ayoko po, Lolo Usteng. Baka po kung anong gawin niya sa akin. Sasama na lang po ako sa inyo. Pero mas delikado kung sasama ka sa akin kina Arman. Hindi tayo sigurado kung ano talaga ang pumatay sa kanya. Gusto kong malaman ng totoo at mapuksa ang kung anumang nilalang na gumawa nun sa kanya. Sige na, maiwan ka na lang dito. Lolo Usteng naman Sige na po. Pangako, hindi ako magiging makulit doon. Tutulong po ako sa inyo. Basta ayaw ko lang pong maiwan dito. O siya, sige. Sasama ka sa akin. Pero ipangako mo sa akin na hindi ka magiging pasaway doon. Opo, Lolo. Pangako po. Isasama na po ba ninyo ako? Oo, Benji. Basta huwag ka ring aalis sa tabi ko, ha? Hindi mo pa gaanong pamilyar ang lugar na yon. napatango ako kay Lolo. Noong mga panahong yun, minabuti naming ihanda ang mga dadalhin sa pagpunta sa Negros. Subalit, dahil may mga gagamutin pa kami ni Lolo, minabuti naming tapusin muna yon bago kami pumunta kina Ka-Arman. Makaraan ng 3 araw nang matapos na ang panggagamot namin, nagpasya na kaming tumungo sa Negros. Pagdating namin doon, malugod naman kaming tinanggap ni na Kuya Hernan at Ate Almira. Maligayang pagdating po rito sa amin. Halip po kayo sa loob ng bahay. Pasensya na po kayo sa sitwasyon namin Mahirap lang kasi talaga kami. Ay wala kang dapat na ihingid ang tawad. Pare-pareho lang naman tayong mahirap. Teka, bakit ba hindi nyo binubuksan ang kabaong ni Arman? Kasi po, hindi talaga magandang sitwasyon ng bangkay niya Ewan ko nga ba kung sino-sinong demonyo ang gumawa niya sa kanya. Gusto po naming ipagiganti si tatay. Pero wala kaming kakayahan na gawin yon. Hindi rin po namin alam kung sinong may gawa nito sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Ipinapangako ko sa inyo, bago pa man mailibing ang tatay ninyo, magagawa na nating malaman at magantihan ang kung sino mang gumagawa nito sa kanya. Maraming salamat po, Lolo Usteng. Pasensya na po kayo kung naabala pa kayo dahil sa problema namin. Walang problema. Kaibigan ko si Arman. At hindi ako papayag na hindi mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Gagawin ko ang lahat para malaman ang katotohanan tungkol dyan. Salamat po. Pero teka, mas mabuti siguro kung magpahinga na muna kayo. Mukhang pagod po kayo Huwag na. Itong si Benji na lang siguro. Apo, gusto mo bang matulog muna? Kahit wag na po muna, Lolo. Hindi naman po ako napapagod Mas gusto ko pong makipaglaro muna sa labas. Teka, napag-usapan na natin yan Mamaya, baka kung ano pang mangyari sa'yo roon. Pero Lolo, dito ka na lang. Wala kang kakilala roon Baka mapag-interesan ka ng mga masasamang elemento sa paligid. Lalabas din naman po ako. Kung gusto mo, Benji, sumama ka muna sa akin.
Talaga po, Kuya Hernan? Lolo, umayag na po kayo. Ay, siya sige. Basta, huwag ka magtatagal ha. Kung may mararamdaman kang kakaiba, pumasok ka kaagad dito. Sige po. Lumabas kami ni Kuya Hernan. Ipinakilala niya ako sa mga batang kagaya ko at nakipaglaro naman ako sa kanya. Nasa kalagitnaan pa kami ng paglalaro nang may maaninag akong isang babae na nakatayo malapit sa malaking puno. Nakatitig siya sa bahay ni Naka Arman, kaya tumigil ako saka itinuon doon ang buong pansin ko. Nagsimula ng lumakas ang kabog ng puso ko, kabanong. Akmang pupuntahan ko sana si Kuya Hernan sa inuupuan niya. Nang makita kong pumasok na siya sa kanilang bahay. Dahil dito, nagmadali din akong pumasok doon sa kalumapit kay Lolo Usting. Oh, bakit parang iba yata ang ekspresyon ng mukha mo, Apo? May umaway ba sa'yo sa labas? Wala po, Lolo. Bakit naman ganyan ang mukha mo? Kasi po, may nakita kong isang babae na nakatayo malapit sa malaking puno. Ay, ano naman ang masama ron? Baka nga kanayon lang naman ni na Armand yun eh. Hindi po, Lolo. May kakaiba po talaga sa kanya. Abot hanggang talampakan ng buhok niya eh. Tapos, kakaibang kasuotan niya. Parang sinauna na hindi ko po maintindihan. Sino kaya yun? Hindi kaya yung kantong nakita mo? Hindi ko po alam, Lolo eh. Ay, hayaan mo na. Ang importante, hindi ka niya nilapitan. Baka kasi mapag-interesan ka niya. Hindi bale. Makaalangan namang lumapit yun sa iyo dahil sa mga gabay mo. Nagpa siya akong matulog. Nasa kalagitnaan ako ng mahimbing na pagtulog nang maalimpungatan dahil sa isang ingay. Agad kong napansin na natutulog na rin pala siya sa tabi ko. Upang siyasatin kung ano ang nag-iingay. Lumapit ako sa pintuan. Doon, nakita kong 3 tao na tila may pinaplanong masama sa kabaong ni Ka Arman. Agad kong napansin ang kakaiba at nakakabahalang aura nila. Lalong umigting ang takot ko nang mapansing pati ang mga nagbabantay ay nakatulog na rin sa hindi malamang dahilan. Noon din, nagmadali akong lumapit kay Lolo para gisingin siya. Kita, ano ba ang nangyayari Nakatulog po ang lahat ng nakabantay sa kabaong. Nakauwi na rin po yung mga tao sa labas, Lolo. Ano naman ko? Ha? Teka, ano sinabi mo? Tulog po ang lahat ng tao dito sa bahay at may mga lalaking nandito. Mukha pong may binabalak na masama sa bangkay ni Ka Arman, Lolo. Sandali. Lalabas ako at titingnan ko kung sino ang mga yun. Sige po, sasama na rin po ako sa inyo. Basta po, 3 sila, Lolo. Teka, wala naman Sigurado ka ba na nakita mo? Baka guni-guni mo lang yan. Sigurado po ako, Lolo. Diyan pa nga po sila nakapwesto sa tapat ng kabaong, oh. Wala naman Pero sandali. Halika. Samahan mo ako sa labas. Baka hindi pa nakakalayo ang mga yon. Pero bago yon, kumuha ka muna ng 2 itak. Hindi tayo sigurado kung sino sila at kung ano ang pakay nila. Sige po, sandali lang po. Nang makakuha na ako ng itak, nagmamadali kaming bumaba ni Lolo. Nang naroon na kami sa labas ng bahay, agad akong napatakip ng ilong ko dahil sa napakalansang amoy na nalanghap ko. Ganun pa man, hindi yun naging hadlang sa akin para samahan si Lolo sa pagronda sa paligid. Hindi rin kami nahirapan dahil napakaliwanag naman ng buwan ng gabing yon. Hindi pa sila nakakalayo, Benji. Siguro nga po, Lolo. Ano po kaya yung mga lalaking yun? Bakit kakaibang aura nila? Base sa amoy ng hangin, kung hindi ako nagkakamali, mga aswang sila. Baka balak nilang nakawin ang katawan ni Arman. Bakit naman po? Yan ang hindi natin alam. Teka, baka isa sila sa posibleng makakapagturo sa pamatay kay Arman. Ano pong plano nyo, Lo? Susundan ko sila para malaman kung saan sila nakatira.
Aalamin ko rin kung ano ang kinalaman nila sa pagkamatay ni Arman. Malakas ang kutob kong may kinalaman sila. Samahan ko na po kayo, Lo. Para naman may alalay po kayo. Huwag na, Benji. Delikado ang pupuntahan ko. Hindi ko alam kung sino ang kaaway ko at magiging kakampi roon. Pero kung kasama po ninyo ko, makakasiguro po kayo na meron na kayong isang kakampi. Sige na po, gusto ko makatulong sa inyo eh. Oo, sige. Dahil hindi naman may iwan ni na Hernan ng bangkay ng tatay nila. Papayagan kitang sumama sa akin. Ngayon din, aalis tayo. Kailangan masundan natin ang tatlong yan. Paano po kung nakakalayo na sila? Baka po kung maligaw pala tayo, Lo. Hindi naman siguro. Malakas ang gabay ko. At alam kong ituturo niya tayo sa dapat nating puntahan. Sa halip na bumalik sa loob ng bahay ni Kuya Hernan, nagpasya kami ni Lolo na sundan ng tatlong lalaki na pinaghihinalaan naming aswang. Habang naglalakad, may mga inahabilin pa sa akin si Lolo patungkol sa magiging kalagayan namin kapag nakarating na kami sa kuta ng mga aswang. Nang makapasok kami sa isang malawak na kagubatan, may naulinigang kaming boses ng isang matandang babae na humihingi ng tulong. Lolo, may humihingi po ng tulong. Mukhang dyan lang sa unan banda. Puntahan po natin at tulungan. Huwag kang padalos-dalos, Benji. Hindi tayo pamilyar sa gubat na ito. Huwag mo nang pansinin yan at baka kung ano pang nilalang yan. Baka sinusubukan lang niya tayong linlagin. Pero paano po kung tao palang humihingi ng tulong na yan? Mukhang matanda ang boses eh. Ay, nako. Sige na nga. Tingnan lang natin kung anong magagawa natin. Pero ihanda mo ang sarili mo at makaswag yan. Sige po, Lolo Usting. Tara na. Hanapin natin ang pinanggagalingan ng boses na yan. Ayun! Ayun po, Lo. Mukhang malapit sa malaking bato na yan. Sige, lapitan natin siya. Sumunod ka sa likuran ko, Apo. Habang papalapit kami sa batuhan, nakaramdam ako ng bagyang paninindig ng balahibo ko. Nang halos 2 dipa na lang ang layo namin sa pinagmumulan ng ingay, nakita namin ni Lolo ang isang matanda na naiipit sa malaking bato. Nakabuwagag ang buhok niya at kulay dilaw ang kanyang mga mata. Nakita ko rin ang damit niyang animoy gawa sa balat ng hayop. Tulungan niyo ako. Maawa kayo sa akin. Hindi ako makaalis sa malaking bato na ito. Bago ka namin tulungan, sabi mo sa akin kung ano ka. Isa ka bang aswang? Hindi ako aswang. Isa lang akong karaniwang matanda na naipit dito sa bato. Hindi ko rin alam kung paano to nangyari sa akin. Nagbabaga po mga mata niya, Lo. Hindi siya isang karaniwang tao. Baka po inkanto siya. Tama ka, Apo. Hindi siya isang karaniwang tao. Ngayon, tanda. Sabi mo sa akin kung ano ka talaga. Sino ka? Bakit mo inaaksaya ang oras namin? Hindi ko inaaksaya ang oras ninyo. Sige, sasabihin ko na ang totoo patungkol sa akin. Isa akong bruha. Bruha? Pinaglalaroan mo ba kami? Ano kakala mo? Maniniwala kami sa mga salita mo? Maniwala kayo sa akin. Nagsasabi ako ng totoo sa inyo. Isa akong bruha at nadaganan ako ng batong ito. Sige na, tulungan niyo ako. Tutulungan ka namin pero sa isang kondisyon. Sige na, ano ang kondisyong yan? Ituturo mo sa amin ang kuta ng aswang na pumatay kay Arman. Kilala mo naman siguro siya, hindi ba? Sinong Arman? Ang albularyo ba? Siya nga. Bakit? May alam ka ba sa pagkamatay niya? Ipangako mong ituturo mo sa amin kung sino ang may sala sa pagkamatay niya. Tutulungan ka namin. At kung hindi naman? Papatayin kita gamit ang itak ka. Tulungan mo muna ako. Sasabihin ko ang lahat ng nalalaman ko. Kawawa naman po siya, Lo. Itulak na po natin ang malaking bato na umipit sa kanya. Huwag kang magtiwala sa bruhang yan. Likas sa kanila ang pagiging masama.
Hindi tayo dapat nakikipag-alyansa sa kanila. Pero, kailangan nyo ng tulong ko, hindi ba? Sige, tutulungan ka namin kapalit ng pagtulong mo. Pero sa oras na malaman kong nilalansi mo lang kami, babalikan kita't susunogin ang buhay. Tinulungan namin ni Lolo ang matandang bruha kabanong. Nang makatayo na siya, inambahan siya ni Lolo na tatagain. Sinabi naman niya na tapat siya sa pangako niya sa amin. Lalo pa at gusto rin niyang malaman namin ang totoo. Hindi kayo ligtas sa gubat na ito. May mga mata at tainga ang aswang na yun sa kada gubat. Mas mabuti siguro kung sumama na muna kayo sa akin. Saan naman po tayo pupunta? Teka, ano nga po palang pangalan nyo? Ako nga po pala si Benji at siya naman po si Lolo Usting. Tawagin na lang ninyo kung Uray Gustia. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ni Arman. Pero ni minsan hindi ko pa siya nakakasalamuha. Siguro dahil bibihira lang akong lumabas sa kuweba ko. Kung bibihira kang lumabas sa kuweba mo, bakit ka narito? Ano naman ang pakay mo rito sa labas? Oo nga po, saka malalim na ang gabi oh. May mga inaabangan lang ako. Hindi ko inaasahan na gugulong pala ang isang malaking bato at madadaganan ako. Sino naman ang inaabangan mo? Huwag mong sabihin na ang mga kakampi mong aswang. Aba, hindi. Sa katunayan nga, umiiwas ako sa mga aswang na yon, lalo na sa pinakapinuno nila. May bagay kasi na nasa pag-iingat ko na gusto nilang makuha. Ano naman po yun? Saka na ninyo malalaman. Sa ngayon, bilisan ninyo ang paglalakad at malapit nang pumatak ang 12:00 ng hating gabi. Basta, siguraduhin mo lang na hindi mo kami tatraydorin. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo tatraydorin. Dahil ang totoo, ang pagbabalik talaga ninyo rito sa Negros ang inaabangan ko. Pagbabalik po namin? Kilala mo po ba kami? Hindi. Pero nakita ko kayong dalawa sa panaginip ko. At alam ko na dito ka rin dating naninirahan sa Negros, Ustek. Alam kong busilak ang puso ninyo. Kung inaabangan mo kami, ano naman ang pakay mo sa amin? Una, alam kong mga albularyo kayo. Pero kung ano man ang totoong pakay ko, malalaman din ninyo yan kasabay ng pag-alam ninyo patungkol sa totoong dahilan ng pagkamatay ng kaibigan nyo. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad hanggang sa makarating kami sa tapat ng kuweba na matanda. Bago pumasok, sinabi niya sa amin kung anuman ang mga karga namin sa katawan ay magiging walang bisa yon sa loob. Napatango na lang kami ni Lolo. Dahil nabuo na rin naman ang tiwala namin sa bruha, sumama na lang kami sa kanya. Nang naroon na kami, binigyan niya kami ng mga makakaing prutas. Maliwanag din ang kuweba niya dahil sa mga sulong naroon. Alam niyo, bantog yang si Arman dito. Marami na siyang tinulungan. Pero nung may makatagpo siyang isang babae, nagbago ang lahat. May mga haka-haka ngang hindi karaniwang babae yun eh. Kasi nagawa niyang asawahin. Kung hindi siya karaniwang babae, ano naman siya? Isa siyang reyna ng mga engkanto. Hindi lang basta engkanto dahil sa pagkakaalam ko, itiman ang uri niya. Reyna ng mga engkantong itiman? Teka, hindi kaya sila ang pumatay kay Arman para makuha nila ang kaluluwa niya? Hindi lang yan ang pakay nila. Baka may mas malalim pa roon. Mas malalim po? Kung ang mga engkantong pumatay kay Ka Arman, bakit po natagpuan siyang walang mga laman loob at tuyot na rin ng dugo? Yan ang hindi natin sigurado, pero kung talagang aswang ang pumatay sa albularyong yon, baka konektado rin sa engkanto ang mga nilalang na gumawa nun. Kung nagkataon, hindi basta-bastang laban ang susuungin ninyo. Bakit naman? Kung mga aswang lang at engkanto, makakaya ko silang labanan. Kailangan ko lang malaman ang totoo.
Hindi ako gagawa ng hakbang laban sa kahit na sino hanggat hindi ko alam kung sino ang gumawa noon at kung ano ang rason nila. Nasa kalagitnaan na kami ng pag-uusap na makarinig kami ng mga ingay sa labas. Sinenyasan kami ni Oray Gustia na ipagpatuloy na lang ang pagkain at nang mabusog kami. Lumabas na rin siya para tingnan ng paligid at malaman kung anong nilalang ang naroon. Nang nasa labas na ang bruha, nag-usap kami ni Lolo. Hindi tayo dapat na magtiwala sa bruhang yun, Apo. Isa siyang bruha. Nilalang din siya ng dilim. Oo nga po eh. Ang baho pa po niya. Parang ilang taon nang hindi naliligo. Huwag mong iparinig sa kanya yan. Baka maulinigan niya ang sinabi mo at kainin ka pa niya ng buhay. Sige ka. Totoo naman po eh. Pero, ano po kayang iniingatan niyang bagay? Bakit pakiramdam ko? Konektado yun sa pagkamatay ni Ka Arman? Hindi ko alam. Huwag ka mag-alala. Sasabihin din naman niya siguro sa atin ang patungkol dyan. Basta, huwag tayong magtiwala ng lubusan sa kanya. Ha? Opo, Lolo. Naputo lang aming kwentuhan nang makita naming pabalik na siya sa kuweba. Nanahimik na lamang kami at ipinagpatuloy ang pagkain ng prutas. Paglapit niya, inalok niya kami ng tubig na nasa maliit na palayok. Nung una, tumanggi kami. Ngunit dahil sa nauwaw sa kinain, tinanggap din namin yon. Hanggang ininom ko ang tubig mula sa palayok. Napansin kong biglang nag-iba ang lasa. Nilingon ko si Lolo't nandilat ako nang makita siyang biglang nakatulog. Nakaramdam din ako ng antok. At bago ko makatulog, nakita kong kulay itim ang tubig. Nang magising ako, nakita kong nakatulog din si Lolo. Lo, wala po rito si Oray Gustia. May mga ingay rin ako naririnig sa labas. Anong ibig mong sabihin, Apo? Parang may naglalaban sa labas eh. Hindi kaya sinugot tayo ng mga aswang dito at kinakalaban sila ni Oray Gustia? Iyan ang hindi natin alam. Halika, tingnan natin sa labas. Dali mo na rin ang itak mo at baka totoo nga ang hinala mo. Sige po, Lo. Teka, sandali. Mukhang nawala na rin naman ng ingay eh, oh. Dito ka lang, ha? Ako ang titigin sa labas. Sige po, Lo. Sasama ako sa inyo hanggang bukana ng kuweba para makasilip na rin ako sa nangyayari. O ikaw ang bahala, Benji. Tara na. Pagdating sa bukana ng kuweba, tumigil ako at pinanood na lang si Lolo na naglalakad palabas. Iginala ko ang paningin ko. Ngunit dahil madilim na rin ang paligid, hindi ko gaanong nakikita ang nangyayari. Makaraan ng ilang minuto, bumalik si Lolo sa akin. Halata ko sa mukha niya ang galit, kaya inusisa ko siya patungkol doon. Sigurado na tinraidor tayo ng bruhang yon. Ang ipinainom niya sa atin ay may pampatulog. Baka ipinain na tayo sa mga aswang. Ewan ko po, pero bago ko mawalan ng malay kanina, nakita ko po yung kulay ng tubig na ipinainom niya sa atin eh. Kulay itim po at ang amoy parang putik. Sinasabi ko na nga ba? Wala na tayong rason para manatili rito. Tara na, umalis na tayo at baka bumalik pa siya rito kasama ang mga aswang na kaalyado niya. Sige po, Lolo Sting. Bilisan mo. Mukhang nagsisimula na naman ang pag-agil eh. Baka may papalapit na rito sa kuweba. Nagmadali kaming lumabas ni Lolo sa kuweba, Kabanong. Nang nasa labas na kami, naaninag namin si Oray Gustia na gumagapang papalapit sa aming pwesto. Nakaramdam ako ng galit at nakita ko ring napakuyom ng kamay niya si Lolo. Noon din, nagmadali siyang maglakad papalapit sa bruha. Kaya sumunod na rin ako sa kanya. Habang papalapit kami roon, nakita naming may mga aswang na nakaantabay at handang umatake sa amin. Isa kang traitor! Sinasabi ko na nga bang may binabala kang masama sa amin! Anong pinagsasasabi mo? Inatake tayo ng mga aswang. Nilabanan ko sila pero hindi ko sila kaya. Anong palabas ito? Isa kang bruha, tapos magpapatalo ka lang sa mga aswang na yan? Oo, bruha nga ako. Pero hindi ibig sabihin nun na malakas ako kagaya ng ibang nilalang ng gubat.
Kung hindi ka nag-trader sa amin, ano po yung pinainom mo sa amin? Bakit kulay itim ang likidong yon at nakapakabaho? Sabihin mo na, kung hindi ako mismo ang tatampo sa buhay mo. Ang tubig na yon ay hindi basta tubig lang. Kapag ininom nyo yon, magkakaroon kayo ng kabalat kunat sa katawan. Mag-iibayo rin ang lakas ninyo at liksi. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? O baka pinaglalaroan mo lang kami ng... Ha? Lolo, ang mga aswang, papasugod sila sa atin. Anong gagawin natin? Bantayin mo ang bruhang ito. Kapag kasi, gilitan mo sa leeg ng walang pagdadalawang isip. Ako nang bahala sa mga aswang na yan. Sige po, Lolo. Ako na pong bahala sa kanya. Mag-ingat po kayo, ha? Nang mga panahong yon, sumugod si Lolo sa mga aswang. Sinubukan ko pang bilangin ang mga nilalang. At napalunok ako ng laway ko nang malamang may higit sa 10 ang mga yon. Habang abala sa pakikipaglaban si Lolo sa mga aswang, binantayan ko ng maigi si Uray Gustya. Nakita kong mahina na ang bruha. Kaya nakaramdam ako ng awa sa kanya. Ano po bang rason at inatake po kayo ng mga aswang? Kayo siguro ang pakay nila. O kung hindi man, ang mga sibat na iniingatan ko ang gusto nilang kunin. Ang mga walang hiya. Hanggang ngayon gusto pa rin nilang makuha yun sa akin. Sibat po? Bakit naman po nila kukunin sa inyo yun? Mahalaga po ba yun? Ang tinutukoy ko ay ang sibat ni Kanlaon. Ang 2 sibat na kayang pumuksa sa mga makapangyarihang aswang. Eh kung makakapuksa po, bakit naman nila kukunin yun? Hindi ba sila natatakot doon? Baka may gusto silang gawin sa mga sibat na yon para hindi na magamit laban sa kanila. Teka po. Paano po ba ninyo nakuha yung sibat na yun? Ang sibat na tinutukoy ko ay ibinigay mismo sa akin ng isang sota na nakatira rito. Ayon sa kanya, pagmamay-ari yon ni Kanlaon. Kaya naman po pala eh. Nasa na po ba yun, Uray Gustya? Natigilan kami sa pagkukwentuhan nang marinig namin ang sigaw ni Lolo. Nung una, inisip kong matatalo na siya. Pero nang ibaling ko sa kanya ang pansin ko, nakita ko kung paano niya inatake ang huling aswang. Namangha ko sa kakaibang lakas at liksi niya. Kaya naisip kong tama ang sinabi ni Uray Gustya. Nang mga sandaling yon, naglakad palapit sa amin si Lolo. Dahil sa kalagayan ng bruha, nagpasya na muna kaming tulungan siyang makapasok sa kanyang kuweba. Nang naroon na kami, Usteng, gusto kong kunin ninyo ang mga sibat sa pinakadulong bahagi ng kuwebang ito. Alam na ng apo mo ang patungkol doon. Magagamit ninyo laban sa aswang na pumatay sa kaibigan ninyo. Bakit? Ano bang meron sa mga sibat? Sibat daw po yun ni Kanlaon, Lolo Usting. Tama si Benji. Kunin niyo yon. Umalis na rin kayo rito. At sigurado, kapag namatay ako, may mga pupuntang aswang dito para hagilapin ng mga yon. Teka po. Paano po ba pagganahin ng kapangyarihan ng sibat na yun? Baka po kung may masamang epekto yun sa amin, ha? Teka, sino bang totoong kalaban namin? Kilala mo ba ang pinuno ng mga aswang na gusto naming mahanap? Ang totoo niyan, ang tunay na may sala sa pagkamatay ni Arman ay si... Uray Gustya, sino? Magsalita ka! Sabi mo kung sino ang dapat namin kalabanin. Uray! Lo, patay na po ba siya? Akala ko po ang mga bruha, hindi po madaling mamatay. Yan din ang inakala ko. Baka may kung anong ginawa ang mga aswang para madali nila siyang mapatay. Ang mga hayop na yon, gusto nilang makuha ang mga sibat. Pwes, hindi natin sila hahayaang makuha yan. Ano pong gagawin natin, Lo? Hahanapin natin ang mga sibat at gagamitin laban sa mga masasamang elemento rito sa Negros. Pero unahin na muna natin ang mga pumatay kay Arman. Kayo na! tinungo namin ang pinakasulok ng kuweba at agad naming natagpuan ang 2 sibat. Ibinigay ni Lolo ang isa sa akin at ang isa ay hinawakan niya. Dahil malapit nang mag-umaga, nagpasya kaming lumabas at simula ng paghahanap sa mga pumaslang kay Ka Arman. Iniwan na lamang namin doon ang aming mga itak. Habang naglalakbay,
napag-usapan namin ni Lolo ang maywagang tubig at ang kambal na sibat ni Kanlaon. Napangiti na lang ako nang mapansin kong naging magaan ang pakiramdam ko. Kalaunan, napansin naming unti-unti na namang dumidilim ang paligid. Napailing na lang ako dahil sa bilis ng oras. May nakita akong baryo na malapit rito. Halika, puntahan natin yon. Baka po hindi tayo tanggapin dun. Baka po kung may gawing masama sila sa atin. Huwag ka mag-isip ng ganyan, Benji. Basta, ihanda mo lang ang sarili mo para sa kung anumang mangyayari. Kapag may maramdaman tayong kakaiba, hindi tayo magdadalawang isip na umalis. Sige po, Lolo. Ay, tara na. Bilisan na lang natin ang paglalakad at baka may mga taong gising pa diyan. Huwag muna natin sabihin na mga albularyo tayo, ha? Opo, Lo. Naglakad kami patungo sa baryong nakita namin. Habang papalapit kami roon, napansin ko na kakaiba ang liwanag na nagmumula roon. Tila napakamoderno noon kung ikukumpara sa nayon ni na Kuya Hernan. Sinabi ko yung kay Lolo, kaya pati siya'y nag-alangan na rin. Iiwas na sana kami sa baryong yon nang biglang lumitaw sa harapan namin ng isang lalaki na nakasuot ng maruming damit. Mahaba ang buhok niya at hindi rin siya nakapag-ahit ng balbas. Sino kayo? Bakit kayo nandito? Nandito kami para gumala. Kaso, naligaw kami. Alam mo ba ang pangalan ng baryo dyan sa unahan? Gusto sana namin makahingi ng makakain at maiinom. Hindi kayo makakapagsinungaling sa akin. Alam ko kung ano ang pakay ninyo. Alam ko rin kung ano ang patungkol sa sibat na hawak ninyo. Sige, magpakilala kayo. Ako si Silas, isang galang ermitanyo, at dating maestro ng albularyong si Arman. Kayo po ang maestro ni Ka Arman? Kilala niyo siya, bata? Oo, ako ang dati niyang tagapagturo. Ang totoo, kaibigan namin siya. Nandito talaga kami para bigyang hustisya ang pagkamatay niya. Namatay siya? Bakit? Sa paanong paraan? Pinagtulungan siya ng mga aswang. Winalanghiyan nila ang katawan niya. Magbabayad sila sa ginawa nila. Teka, hindi ko maintindihan. Ano naman ang kinalaman ng mga aswang dito? Parang napakalabo yata. Sigurado ba kayo sa mga pinagsasasabi ninyo? Opo, sa katunayan nga po, nanggaling kami kay Benji, yung bungaga mo. Maestro Silas, sigurado kami sa kinuha naming impormasyon. Bata, ano sinasabi mo? Sa kayo nanggaling? Wala po, Maestro Silas. Teka, mukhang pamilyar sa akin ang dalawang sibat na yan, ha? Kanino ba yan? Saan niya nagmula? Napakahabang istorya. Pero teka, may tuturo mo ba sa amin ang daan? Ano bang meron sa baryong yan at bakit napakaliwanag ng paligid? Totale, nandito naman na kayo para kay Arman. Halika kayo, sumama na muna kayo sa akin. At pupunta tayo riyan. Pero, isa lang ang tatandaan ninyo. Kahit na anong mangyari, wag kayong kakain ng kanin nila na kulay itim, ha? Bakit naman po, Maestro Silas? Alam ko na, ang baryong yan ay hindi talaga baryo. Sigurado na kaharian yan ng mga engkanto. Tama ka. Tara na, at nang makaharap natin ang reyna nila. Ipinakilala namin ang aming sarili sa ermitanyo. Habang naglalakad patungo sa baryo, siya ay nagkwento tungkol kay Arman. Habang nagkukwento siya, napansin ko na parang may hidwa ang namamagitan sa kanila. Nang malapit na kami sa lugar na gusto namin puntahan, biglang uminit ang sibat na hawak ko at lumakas din ang kabog ng aking dibdib. Pagkalapit namin doon, sinalubong kami ng dalawang matatangkad na lalaki at dinala sa isang malaking bahay. Nakita naming may nakaupong napakagandang babae doon at naghihintay sa pagdating namin. Nagpakilala rin siya bilang Reyna Waling-Waling. Maupo kayong tatlo. Silas, hindi ko aakalaing bibisita ka sa akin, ha? At may kasama ka pa. Dinala ko silang dalawa rito.
dahil konektado sila sa taong minamahal mo, si Arman. Anong ibig mong sabihin? Tama si Silas. Minahal ko si Arman at ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat. Kung gayon, ikaw ang may sala kung bakit siya namatay. Sabihin mo sa akin, gusto mo siyang makuha, hindi ba? Alam mo na hadlang ang pagiging mortal niya sa pagmamahalan ninyo. Kumalma ka lang, Lolo Usting. Hindi ka dapat nagsasalita ng kanya sa reyna ng mga engkanto rito. Pasensya ka na. Pero gusto ko lang malaman kung sino talaga pumatay sa kanya. Kung may alam kayo, sabihin niyo sa akin. Dahil pagbabayarin ko siya. Hindi natin malalaman kung sinong may sala kung das ang gagamitin natin. Kailangan malumanay tayo sa lahat ng sandali. Alam mo yan? Huwag kang mag-alala. Naiintindihan kita kung yan ang inasal mo. Sige, bago ko sabihin ang lahat ng aking nalalaman, kumain na muna tayo. Alam kong darating kayo, kaya pinaghanda ko na kayo. Nakita ko ang napakaraming pagkain sa mesa. Napakong paningin ko sa kulay itim na kanin na bahagya pang gumagalaw. Kinalabit ako ni Lolo at sinabing huwag akong kakain ng kahit ano roon. Narinig ko pang nagtaas ng boses ang reyna at sinabihan niya kaming kumain na dahil sayang ang inihanda nila. Subalit ng akmang tatayo sana siya, may inusal na dasal si Maestro Silas na naging rason para makakantong naroon. Kabilang na si Reyna Waling-Waling. Noon din, naglabas ng bote si Maestro Silas at hinigup doon ang nasabing engkanto. Ano pong nangyari? Bakit po nyo kinulong sa bote niya ng Reyna ng mga engkanto? Kailangan natin ang engkantong ito bilang pain. Hindi karaniwang aswang ang kalaban natin at may hinala kung may dugo silang tamawo. Kung sino man ang gumawa niyo sa kanya, pagbabayarin natin. At kung may kinalaman man ang reyna ng engkantong yan, sisiguraduhin kong masusunog siya at hindi na mabubuhay ulit. Tayo na. Kailangan natin makalis sa lugar na ito. Panandalian lang ang pagkakatulog ng mga engkanto rito. Ibig sabihin, magigising pa po sila? Paano po kung abulin nila tayo? Huwag kayong mag-alala. Matatakot silang gawin yan. Hawak natin ang reyna nila. Teka, pamilyar sa akin ang sibat na hawak niyang maglolo Kanina ko pa yun napapansin. Saan yun nakuha yan? Ano po kay... sa isang kaibigan, Maestro Silas. Ibinigay niya sa amin ang dalawang ito. May kakilala rin akong nag-iingat niyan. Pero hindi ko alam kung saan niya itinago mga sibat. Alam din ni Arman ang patungkol doon. Kung alam din po ni Ka Arman ang patungkol sa sibat na yon, hindi po kaya may kinalaman yun sa pagkamatay niya? At sa paanong paraan naman, bata? Hindi ko po alam Pero po, baka may iba pang gustong kumuha ng sibat na yon. Yan din ang bigla kong naisip. Baka nga may nakaka-interest doon. At para mabawasan ang mga nakakagustong makuha ang sinasabi mong sibat, pinatay nila si Arman. Maliban kay Arman, may dalawa pa akong alam na may interes sa sibat ni Kanlaon. Ang reyna ng engkanto na si Waling-Waling. At ang pinuno ng mga aswang na may dugong tamawo. At ano namang uri ng aswang yan? Kilala mo ba siya? Hindi Pero may naririnig na ako patungkol sa kanya. Hindi ko pa nga lang siya nakakaharap. Napatitig ako kay Maestro Silas na magsalita siya. Nakita ko sa ekspresyon ng mukha niya ang bagyang pagkataranta dahil sa tanong ni Lolo. Ikinuwento rin namin ang patungkol sa mga lalaking pumunta sa burol ni Arman. At ayon sa ermitanyo, mga aswang na tamawo ang mga yon. Nagpatuloy kami sa paglalakad. At nang makarating kami sa kapatagan, nagsimula kaming makarinig ng mga kakaibang ingay sa paligid. May mga kalaban paparating dito sa atin. Sigurado na naramdaman nila ang pagdating natin. Paano po? Hindi naman tayo masyadong gumagawa ng ingay Baka kung matalas lang talaga ang pandama nila. Hindi natin alam. Baka nga nakabang na sila sa atin. Siguradong may bagay na nasa atin na nakapagtimbre sa kanila. Ano naman yon? Baka dahil sa engkantong nasa bote?
Hindi ba't gusto mo siyang maging pain? Baka po may ginawa rin ng inkantong nandiyan sa bote para malaman ng mga aswang na nandito tayo. Kung ganon, totoo ang ating hinala. Magkasabwat sila ng mga aswang. Baka nga siya pa ang nagkanulo kay Arman para patayin ang mga yan. Lolo Sting, Maestro Silas, tingnan niyo po sa una, no? May mga nilalang na papalapit dito. Nagbabaga mga mata nila, oh. Hindi nga ako nagkamali. Mga aswang ang mga yan. Magsipaganda kayo. Lolo Sting, ako na ang hawak sa sibat ninyo. Mas magagamit ko yan. Ano? Hindi maaari. Sa amin ibinigay ito. Kaya kami ang dapat na gumamit ito. Pero may ita ka naman na. Yan na lang ang gamitin mo. Hindi namin pwedeng ipahawak sa iba ang mga sibat namin. O sige, Benji, hawakan mo na lang tong bote. Huwag mong hahayaan na makawala ang reyna ng mga engkanto, ha? Sige po, ako pong bahala, Maestro Silas. Nakita kong mahigit sa 20 mga aswang pala ang naroon, Kabanong. Kaya inihanda ko ang aking sibat. Habang abala sila sa labanan, napansin kong nagwawala ang nilalaman ng bote ni Maestro Silas. Walang ano-ano, may narinig akong pag-angil sa likuran. Lumingon ako at nakita ko ang isang aswang na papasugod sa akin. Saktong pagkalapit niya, itinaas ko ang kamay kong may hawak na sibat at itinarak sa dibdib ng nilalang. Bumagsak yun sa lupa at sa ilang sandali lang, nasunog ang katawan nun. Sinasabi ko na nga ba? Hawak niyo ang kambal na sibat ni Kanlaon. Kanina ko pa sana itatanong yan sa inyo pero nag-aalangan lang ako. Ano naman po ngayon kung hawak namin to? Nagkakamali yata kayo ng kinampihan. Si Silas ang isa sa nagkaka-interes dyan. Nabilog na yata niya ang ulo niyo, tama ba ako? Ano pong ibig niyo sabihin, ha? Ang Silas na yon, siya mismo ang pumatay kay Arman. Malapit na sana naming makuha ang sibat kay Uray Gustia pero nalaman kong pansariling interes lang pala ni Arman ang iniisip niya. Gusto pa niyang sirain ang kaharian namin. Kung ganon, ikaw po palang may pakana ng lahat ng ito at hindi si Maestro Silas? Masyado ka pang bata para maintindihan ang mga nangyayari. Sa ngayon, gusto kong pakawalan mo ko. Patutunayan ko sa'yo na tama ang sinabi ko. Sa paanong paraan naman? Basta, may ibubunyag ako sa kanya at siguradong manggagalaiti siya. Napatitig ako kina Lolo at Maestro Silas. Nakita kong abala sila sa pakikipaglaban sa mga aswang. Iginala ko rin ang paningin ko at siniguradong walang nilalang na papalapit sa akin. Muli pang nakiusap ang reyna ng mga engkanto sa akin. At dahil sa awa ko sa kanya, binuksan ko ang bote. Nakita ko ang lumabas na usok mula roon. At sa isang pagkisap ng mga mata ko, tumambad sa akin si Reyna waling-waling. Salamat ng marami, bata. Base sa nakita ko, mula kay Uray Gustia ang sibat nyo. At yan ang kambal na sibat ni Kanlaon. Yan ang gustong makuha ni na Silas. Tama po kayo. Ibinigay sa amin ng bruha ang mga sibat at mula raw yung kay Kanlaon. Basta, kahit na anong mangyari, huwag niyong ibibigay kay Silas ang mga sibat. Isa siyang traidor. Kung nagawa niyang traidorin si Arman, magagawa niya rin sa inyo yan. Sige po. Teka. Alam po ba ninyo kung sino ang pinuno ng mga aswang na may dugong tamawo? Totoo po bang siya ang nagpadala sa mga aswang na kinakalaban ni na Lolo ngayon? Talagang ang pinaglalaroan kayo ng Silas na yan. Pumasok na kayo sa bitag niya at sigurado na alam na rin ng tinutukoy mong aswang ang pagkakaloob ng bruha ng mga sibat sa inyo. Ano pong mabuti naming gawin? Labanan natin si Silas. Kapag nasukol natin siya, malalaman natin ang iba pang bagay na ginawa niya. Pero baka mas malakas pa siya kaysa sa inyo. Hindi ako natatakot sa ermitanyong yan. At kahit pa sa pinuno ng mga aswang na may dugong tamawo. Magsasalita pa sana ako, pero nakita kong may mga aswang na papasugod sa aming kinaroroonan. Binitiwang ko ang bote na naging rason para mabasag yun. Nang makalapit sa amin ang mga nilalang, nagtulungan kami ni Waling-Waling para matalo mga yon. Makalipas lang ang ilang sandali, nadagdagan ng mga aswang na umatake sa amin. Pero mabilis naming natalo mga yon.
Natigil lang kami at napatitig kina Lolo nang makitang papalapit na sila sa amin. Benji, bakit mo binuksan ng bote? Hindi mo ba alam na delikado ang reyna ng mga inkantong yan? Ikiman sila. Umalis ka sa tabi niya, bilis! Ano ba nangyayari, Benji? Bakit mo ba pinakawala ng reyna ng itimang engkanto? May sinabi po kasi sa akin si Reyna Waling-Waling. At ano naman ang sinabi niya? Sigurado ako na kasinungalingan yon. Anong kasinungalingan ang pinagsasasabi mo? Bakit hindi mo sabihin ang totoo sa kanila? Hindi ba't naiinggit ka kay Arman kaya mo siya pinatay? Sinungaling ka! Wala akong masamang intensyon kay Arman. Ako pa nga ang naging maestro niya. Wala? Hindi ba't naiinggit ka dahil makukuha na sana niya ang sibat? Hindi ba't gusto mo siyang patayin dahil nagsisimula ka na ring umibig sa akin? Huwag kang maging hibang, engkanto. Hindi mo alam ang mga pinagsasasabi mo. Bakit mo ipapako sa akin ang pagkamatay ng mortal na inasawa mo? Hindi ba tinraidor ka rin niya nang magkaroon siya ng asawang kagaya niya? Hindi ba sapat na motibo yan para patayin mo siya? Teka, sino ba talaga ang may kasalanan sa inyo? Aminin na ninyo. Kung hindi, pareho kayong magiging amo dahil sa sibat na ito. Nagpapatawa ka ba, Usting? Seryoso ako sa sinasabi ko. At kahit kailan, hindi ko ginawang biro ang pagkakaibigan namin ni Arman. Bakit, Silas? Hindi ba't gusto mong makuha ang kambal na sibat ni Kanlaon para maubos mo kami? Ngayon, ang sibat na hinahanap mo ay nasa kamay na ng maglolong yan. Ano ka ngayon, ha? Sinasabi ko na nga ba ibigay na ninyo sa akin ang sibat na yan. Kung hindi, papatayin mo kami. Sige, ano bang oras ay handa kong lumaban sa inyo? Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Arman Maestro Silas. Dapat lang sa kanya yon. Ang mga tulad niya ay dapat na pinapatay. Kung nakita mo lang kung paano siya lantakan ng mga aswang, matutuwa ka talaga. Napakawalang hiya mo. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Bago pa man mangyari yan, makukuha ko ng sibat at mapapatay ko kayo. Ito ang dapat sa inyo. Ako ang kalabanin mo at hindi ang dalawang yan! Pareho kaming napatras ni Lolo dahil sa nangyari. Noon din, inatake ni Waling-Waling ang ermitanyo at hindi rin nagpatinag si Maestro Silas sa kanya. Nasa kalagitnaan na sila ng pakikipaglaban nang may dumating pang mga aswang. Napailing na lang si Lolo Usteng at napatanong sa akin kung bakit hindi nauubos sa mga aswang na yun. Ihanda mo ang sibat mo. Kailangan mabilisan natin maubos sa mga aswang na yan. Sigurado ako na nandito na rin ang pinuno nila. Baka naghihintay lang ng pagkakataon niya para umatake. Baka nga po, Lolo. Teka, nandiyan na mga nilalang, Lolo. Huwag ka matakot. Isang tarak lang ng sibat ang katapat nila. Masusunog sila at magiging aba. Sige po, Lo. Nagamit ko na rin itong sibat Alam ko na rin po ang kakayahan nito. Huwag ka rin aalis sa tabi ko. At kung malalagay ka sa alanganin, sumigaw ka kagad. Natigil lang ang pag-uusap namin nang dumating ang mga aswang kabanong. Dahil sa bertud na naroon sa tubig na ipinainom sa amin ni Uray Gustia, naging mas maliksi kami at mas malakas kaysa dati. Pagkalapit ng mga nilalang, nilabanan namin sila ni Lolo. Hindi pa rin nawala ang pagkamangha ko sa sibat. Lalo pa nang makita ko kung paano nasunog ang katawan ng mga aswang na natatamaan nun. Kalaunan, kakaunti na lang ang aswang na kalaban namin. Narinig ko ang komprontasyon nila Maestro Silas at Reyna Waling-Waling. Kaya bahagya kong itunoon sa kanila ang pansin ko habang nakikipaglaban. Matagal ko nang gustong kunin ang sibat na nasa maglolo. Pero anong ginawa mo? Hinadlangan mo ako. Hindi ba dapat magkakampi tayo? Hindi ako kumakampi sa traidor na tulad mo. Kung alam ko lang na ganyan pala ang ugali mo, nung una pa lang, pinadukot na kita at ginawang tagasilbi sa kaharian ko. Yan ang malaking pagkakamali mo, Waling-Waling. Ngayong abot kamay ko na ang kambal na sibat. Kukunin ko yan sa kahit na anong paraan. Tingnan na lang natin kung magagawa mo pa ang pinaplano mo. Ang dapat sa'yo, igapos gamit ang mga buhay na mga ugat. Naway sipsipin nila ang dugo mo hanggang sa matuyot ang katawan mo. Anong ginagawa mo sa akin? Bakit mo ako ginagapos? Pakawalan mo ako! Alisin mo ang mga ugat na ito!
Dapat lang yan sa mga katulad mong sakim sa kapangyarihan. Magbabayad ka na, mahal. Papatayin ka rin niya. Sino? Ang kinikilala mong pinuno? Bakit ba hindi mo ipakita sa amin ang totoo mong anyo? Hindi ba't isa ka ring aswang na may dugong tamawo? Anong pinagsasasabi mo, ha? Huwag ka nang magkaila. Alam ko ang katauhan mo, bula ang ermitanyo. Siguro nga nagpaka-ermitanyo ka lang para mas madali para sa'yo ang makuha ang kambal na sibat ni Kanlaon. Malas mo na lang. Nauna sa'yo ang maglolong yan. Saktong naubusan namin ng mga aswang na kinakalaban namin ni Lolo, noon din lumapit kami kay Reyna Waling-Waling at napailing na lang nang makitang nakagapo si Maestro Silas. Ilang beses pa siyang humingi ng tulong sa amin, pero hindi namin siya pinakinggan. Nang mga panahong yon, napansin kong naging iba na ang ekspresyon ng mukha ng ermitanyo. Naging mabangis yun at sa isang pagkisap ng mga mata, nakita ko ang pagbabago ng anyo niya. Naging isa siyang aswang. At sa isang iglap, humugot siya ng lakas hanggang sa nagawa niyang kalaga ng sarili niya. Akin lang ang kambal na sibat na yan. Ibigay niyo sa akin yan. Kung hindi, magiging abo kayong dalawa. Hindi mo kami matatakot. Kahit na ilang aswang pa kayo, makakaya namin kayong talunin. Kung gusto mo talaga makuha ang mga sibat na to, labanan mo muna kami. Huwag kang magtabang-tabangan, gutong lupa. Bakit? Inakala mo bang matatalo mo ko ng basta-basta? Hangal! Nakita kong itinaas niya ang kamay at bahagyang ikinumpas. Kinutuban ako ng hindi maganda. Kaya agad kong sinabi yon kina Lolo. Nabahala naman si Reyna Waling-Waling at bago pa man may gawing hakbang si Maestro Silas, sinugod na niya ito. Muli silang nakipagpambuno sa isa't isa hanggang sa makita naming medyo nalalagay sa alanganin ng Reyna ng mga engkanto. Dihado si Reyna Waling-Waling, Benji. Hindi pwedeng wala akong gagawin. Ano po ngayon ang binabalak niyo, Lo? Tutulungan ko siya. Magbantay ka sa paligid. Kailangan walang ibang aswang na makalapit sa atin dito. Kapag may papalapit, sabihin mo kagad sa amin. Sige po, Lo. Ako pong bahala. Kailangan magbayad si Maestro Silas sa ginawa niya kay Arman. Paano po kung dumating dito yung sinasabi niyang pinuno ng mga aswang na may lahing tamawo? Kung makikisali siya sa gulo na wala naman siya kinalaman, pues, isasali natin siya. Pare-pareho lang silang aswang at salot sa lipunan. Dapat lang silang mamatay. Sige na, tutulungan ko na muna si Reyna Waling-Waling. Lumapit si Lolo Usting kina Maestro Silos at Reyna Waling-Waling na patuloy pa rin sa paglalaban. Noon din, buong lakas niyang sinibat ang aswang. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, napalingon sa kanya ang aswang. Umiip siya sa direksyon ni Lolo at nasaksihan ko kung paano tumilapon si Lolo Usting. Dulot ng pag-aalala ko, nilapitan ko si Lolo Usting. Saktong inaalalayan ko na siya nang marinig namin ang pagsigaw ni Reyna Waling-Waling. Napalingon kami roon at nakita namin kung paano dukutin ng aswang ang puso ng Reyna ng mga engkanto. Ang walang yung aswang na yan, humanda siya sa akin. Benji, akin na muna si bat mo. Bakit po, Lolo Sting? Anong gagawin niyo? Gagamitin ko sila ng magkasabay para puksain ang aswang na yan. Kung walang ganong epekto ang isang sibat, siguro mas magiging mabisa yun lamang sa aswang kung gagamitin ko pati ang kakambal niya. Sige po, kayo pong bahala, Lo. Ito na pong sibat ko. Mag-ingat po kayo, ha? Tumango sa akin si Lolo at nagsimulang maglakad. Tinawag niya ang pansin ng aswang at nang makita naman siya ni Maestro Silas, napaangil yun saka napatayo habang hawak pa ang puso ni Reyna Waling-Waling. Nang makita ng aswang na hawak ni Lolo Sting ang dalawang sibat, napangisi siya at mabilis na umatake. Lumakas naman ang kabog ng dibdib ko. Pero nang makita ko kung gaano kahusay si Lolo sa pakikipaglaban sa aswang, nakampante akong matatalo niya yon. Habang nakikipaglaban, hindi nila maiwasang magbangayan. Sige, mas bilisan mo ba ang paggalaw mo? Kung kanina'y naisan mo ko, ngayon hindi na! Ikaw ang dapat na gumalaw ng mas maliksi. May ina ka ba kung ikukumpara sa kaibigan mong traidor? Kung may mas traidor sa inyong dalawa, ikaw yan!
Ngayon alam ko na ang totoo. Hindi ako uuwi nang hindi ka napapatay! Mapatay mo man ako, pero sisiguraduhin kong susunod ka sa akin! Magsasalita pa sana si Lolo, pero hindi niya nagawa nang itulak siya ni Maestro Silas. Nabuwal siya sa lupa at nabitiwan niya ang 2 sibat. Nabahala ako nung makita kong mabilis na lumapit ang aswang sa kanya. Kahit medyo may alinlangan ako, nagmamadali akong tumakbo para kunin ang 2 sibat. Nang marinig ko ang sigaw ni Lolo, nataranta na ako at hindi alam kung ano ang gagawin. Noon din, inatake ko ang aswang na nakaibabaw kay Lolo Usteng. Hayop ka, kutong lupa ka! Humanda ka sa akin! Gusto mo talagang durugin kita, ha? Huwag kang isip, bata! Ako kalabanin mo! Ito ang dapat sa mga kagaya mga aswang! Ano mata ko! Wala talaga kayong pinagkaiba! Magbabayad ka rin sa akin! Itarak mo ang 2 sibat sa likod niya! Sasakalin ko siya at hahawakan sa isang braso para hindi siya madaling makagalaw! Sige po, Lo, pero hindi po ako sigurado kung magagawa ko po yan. Kawalan ba ako, tanda? Itigil mo ang pagsakal sa akin! Ka nang magdalawang isip, Apa! Gawin mo na bago pa man makawala ang aswang na ito! Bagya akong nataranta sa sinabi ni Lolo. Kaya noon din mismo, itinarak ko ang sibat sa likod ni Maestro Silas kahit pa hindi ko alam kung ano ang magiging kahihinatnan. Napalingon pa sa akin ang aswang, pero nawala ang takot ko nang marinig ko ang pag-ungol niya. Mas itinarak ko pa ang kambal na sibat sa likod niya. At dahil kulang ang lakas ko, nagmamadaling umalis si Lolo sa ilalim ng aswang. Ngayon, tignan natin kung hindi ka pa mamamatay. Sa wakas, magiging tahimik na rin ang kaluluwa ni Arman. Lo, mukhang malalaman pa po siya. Parang walang epektong ginawa natin sa kanya. Mga hayop kayo! Sinusumpa kong hindi kayo matatahimik saan man kayo dalhin ang kapalaran ninyo! Hahanapin kayo ng gulo natin ng mga masasamang elemento! Ano inakala mo? Tatalam sa amin ang sumpa mo? Kanina pa ako naririnig sa boses mo! Ngayon, magpahinga ka na! Mga hayop kayo! Nakita kong lumusot sa dibdib ng aswang ang mga sibat at nandilat ang kanyang mga mata. Para makasigurong patay na si Maestro Silas, ilang beses pang itinarak ni Lolong sibat sa katawan ng aswang. Napahinto na lang siya nang sabihin ko sa kanyang naliligo na sa dugo ang nilalang na yon. Nang hindi na gumagalaw si Maestro Silas, nagpasya kaming magmatsyag na muna sa paligid. Lolo, totoo kayang sinabi ni Maestro Silas? May isa pang aswang na mas mataas sa kanya at nakandang umatake sa atin? Yan ang hindi natin alam. Kung meron man, wala tayong ibang mapagpipilian kung hindi ang labanan ng nasabing aswang. Kung ano man siya, dapat napuksain din siya kagaya ng ibang aswang. Teka po, hindi po ba may mga alagad po si Reyna waling-waling? Bakit hindi man lang sila tumulong sa Reyna nila? Malakas ang kutob ko na hindi lang pampatulog ang inusal ng ermitanyo. May mga matataas na uri ng dasal o orasyon na kayang kumulong ng mga elemento sa kanilang kaharian. Siguro nga po, yun ang binigkas niya. Kaya naging madali rin sa kanyang ikulong ang Reyna sa isang bote. Oo, Apo. Kaya maswerte na lang at hawak natin ang kambal na sibat ni Kanlaon. Kung hindi, baka may naging epekto rin yun sa atin. Ano na pong gagawin natin, Lo? Uuwi na po ba tayo kina Kuya Hernan? Hindi na muna. Baka pati sila, madamay kung nga atake ro ng tinutukoy na aswang ni Maestro Silas. Sa bagay po, mas maraming madadamay kapag ganun po, Lolo. Nagpasya na muna kaming maghanap ng punong masisilungan, Kabanong. Dahil malapit na ring mag-umaga noon, alam namin na kahit papaano, ligtas kaming 2 ni Lolo. Ang plano namin noon, hindi muna kami uuwi hanggat hindi pa namin nakakaharap ang aswang na sinasabi ni Maestro Silas. Dahil siguradong tutugisin nila kami. Nasa kalagitnaan na kami ng pagpapahinga sa ililim ng matandang puno nang makarinig kami ng mga kaluskos sa paligid. Naging iba rin ang samyo ng hangin, kaya napatayo na si Lolo. Lo,
May problema po ba? Bakit po parang balisa kayo? Hindi maganda ang kutob ko, Apo. Parang may mga nilalang na nakamasid sa atin at anumang oras aatake sa atin. Ano kaya kung umalis na lang tayo dito? Hindi. Dito lang muna tayo. Kapag pumunta tayo sa ibang lugar at magkaroon ng sagupaan, baka malaman ng mga tao ang ginagawa natin sa mga aswang. Baka kamuhian nila tayo at paalisin dito ng pwersahan. Ano po kaya kung umuwi na lang tayo sa atin, Lo? Naipagiganti na rin naman po natin si Ka Arman, di ba? Pwede tayong umalis. Pero hindi ko maatim na may iba pang aswang na mananalasa sa kanayunan. Sigurado na ang mga nilalang na pumunta sa lamay ni Arman ay mga alagad ng aswang na may dugong tamawa. Hindi ko po alam. Isa pa po, hindi pa naman po ako ganun kagaling para malaman ang kaibahan ng lahat ng mga elemento, Lolo. Pareho kaming natigilan ni Lolo at napatitig sa isang direksyon nang may makita kaming pares ng mga mapupulang mga mata na nakamasid sa amin. Sinabihan ako ni Lolo na kailangan kong maghanda, kaya hinawakan ko ang sibat ko. Sinipat ko na maigi ang pwesto kung saan naroon ang mga nagbabagang mga mata hanggang sa maaninag ko ang isang katawan na puno ng mga balahibo. May pahabang tenga yon at nakangisi habang nakatitig sa amin. Lolo, mukhang yan na yung aswang na sinasabi ni Maestro Silas, ha? Oo, Apo. Sigurado na siya na nga yan. Maganda ka. Lalabanan natin siya kapag nauna siyang umatake sa atin. Sige po, Lo. Teka po, mukhang may mga kasama po siya. Makakaya natin sila. Kung nagawa nating mapatay ng mabilisan ng isang aswang kanina, madali rin nating mapapaslang ang mga yan. Sa isang pagkisap ng mga mata, umatake ang mga aswang sa amin. Nung una, nakaramdam ako ng pag-aalinlangan. Pero nang makita ko kung paano nasunog ang mga aswang na nasusugatan ng sibat ni Lolo, ginanahan na rin akong makipaglaban. Dahil nasa likuran lang ako ni Lolo, iilang aswang lang ang aking natatamaan. Nasa kalagitnaan na kami ng pakikipaglaban sa mga nilalang na yon nang makarinig kami ng malakas na pag-angil. Pareho kaming napalingon doon at nakita kong natigilan si Lolo. Kung ganon, siya pala itinuturing nilang Pinola. Bakit po? Sino po ba yan, Lo? Kung hindi ako nagkakamali, siya si Montano. Isa siya sa mga tamawa na minsan ko rin naging kaibigan at kaagapay sa panggagamot. Bakit po kayo nakaiwalay ng landas? Ano po nangyari sa kanya? Yan ang hindi ko alam. Nalaman ko na lang na hindi na siya tumutulong sa akin. Naging pinuno na pala siya ng mga aswang. Hindi po kaya may dugo na siyang aswang kahit nung una pa lang? Iyan din ang hinala ko, dati pa. Pero dahil nakatutulong naman siya sa akin, hindi ko na pinansin yon. Natigil na lang ang pagkukwentuhan namin ni Lolo nang magsimulang lumapit sa amin ang nasabing aswang hanggang sa halos 2 dipa na lang ang layo niya sa amin. Nakangisi siya, pero nang makita niya si Lolo, nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Bagya akong nanginig noon dahil naramdaman ko ang maitim na enerhiyang nakabalot sa katauhan ng aswang. Pero pinili kong wag nang sabihin yun kay Lolo. Hindi ko akalaing magtatagpo ulit tayo rito, Sting. At nasa inyo palang matagal ko nang gusto makuha. At hindi ko rin inaasahan na tuluyan mo na lang niyakap ang pagiging aswang mo. Ano? Mas masaya ba ang buhay ng pagiging ganyan? Hindi mo lang alam kung anong pinagdaraanan ko. Huwag mo kong husgahan. Anong ginawa niyo sa mga alagad ko? Kung ano man yon, dapat lang yan sa kanila. Mga salot sila at perwisyo sa mga tao. Teka, may 3 lalaki ang pumunta sa bahay ni na Arman. Huwag mong sabihin na mga alagad mo sila. Magpasalamat ka na lang at naakit sila sa amoy ng bangkay. Kaya nabaling ang atensyon nila. Kung hindi, baka pati ikaw, bangkay na rin ngayon. Anong ako? Siguradong sila. Kung hindi lang nila pinatulog ang mga tao, baka kinuyog pa sila at binalatan ng buhay. Kung pumalpak man ang mga alagad ko, sisiguraduhin ko sa inyo na magtatagumpay ako. Hayaan ko kayong mabuhay.
Pero ibigay niyo sa akin ang kambal na sibat na yan. Hindi mo makukuha ito. Alam kong gagamitin mo lang ito sa kasamaan o kung hindi mali, itatapon mo ito sa kung sana walang makakahanap. Alam kong natatakot ka rito, Montano. At bakit naman ako matatakot, ha? Magsasalita na sana si Lolo Usteng pero sumugod ang aswang sa kinaroroonan namin. Pinatras ako ni Lolo kaya umatras na rin ako ng ilang hakbang. Sa isang pagkisap na mga mata ko, naglaban silang dalawa. Ilang beses na sinubukang itarak ni Lolo ang sibat niya kay Pinunong Montano pero maliksi kong gumalaw ang nasabing aswang. Ilang beses din itong nagawang makalmot si Lolo. Ngunit dahil sa kabal at kunat ng balat niya, hindi ba lang siya nasugatan? Talagang mahusay ang buruang nagbigay sa inyo ng kambal na sibat ni Kanlaon. Binigyan din kayo ng bertud ng kabal at kunat. Talagang magaling siya. Ikaw lang naman ang mahina ang utak eh. Kung hindi mo sana niyakap ang pagiging aswang, hindi tayo aabot sa ganito. Hindi mo lang alam kung ano ang kapangyarihang maaaring taglayin ng isang aswang. Kaya ko maging kahit na anong hayop na gugustuhin ko. Nasa kalagitnaan sila ng pakikipagpambuno sa isa't isa nang maisipan kong lumapit sa kanila para tulungan si Lolo Usteng. Habang papalapit doon, hinawakan ko ng maigpit ang sibat ko. Ilang hakbang na lang sana ang gagawin ko at tuluyan na akong makakalapit sa kanila. Nang sa hindi ko inaasahan, nagawang ibalibag ng aswang si Lolo. Agad namang bumangon si Lolo Usteng pero bago pa man niya mahagilap ang sibat niya, sinugod na siya ni Pinunong Montano. Matanda ka na. Dapat ka nang magpahinga. Ikaw ang dapat na magpahinga. Wala kang karapatang mabuhay rito sa banda. Ang dapat sa mga katulad mo, itinatapon sa impyerno. Lo, tutulungan po kita. Ito na pong sibat nyo. Nakuha ko nung tumilapon. Huwag ka nang makisali rito, bata. Baka pagsisihan mo lang ang gagawin mo sa akin. Huwag mo siya pakinggan po. Akin ang sibat ka. Ito po, Lo. Sige, itapon mo lang rito at ako nang bahalang sumalo niyan. Dahil sa sinabi ni Lolo, itinapon ko ang sibat malapit sa kanya. Nang mabitiwan ko na yon, napaangil si Pinunong Montano at bago pa man ako makapaghanda, biglang umatake sa akin ang nasabing aswang. Nabuwal ako sa lupa at agad niyang naibabawan. Ilang beses niya akong sinubukang kalmutin at sakalin pero sinikap kong magpumiglas. Dahil bata pa lang ako ng mga panahon na yon, naging madali sa akin ang ilaga ng mga ginagawa niya. Sa kabutihang palad naman, hindi ko nabitiwan ang sibat ko. Binala na kita, bata. Pero napakatigas ng ulo mo. At ano pong gusto nyo? Pabayaan kong patayin nyo si Lolo? Hindi ko papayagan na mangyari yon. At anong akala mo? Makakatakas kayo sa kamatayan? Hindi! Lumuyan mo ang apokat ako, kalabanin mo! Walang hiya ka! Kahit na ilan pa kayo, hindi nanginginig ang kalamnan ko sa inyo. Anong akala ninyo? Hahayaan ko kayong maangkin ng sibat na yan? Hindi! Na mga panahong yun, sinakal ni Lolo si Pinunong Montano gamit ang sibat mula sa likuran nito. Napaungol naman ang aswang at sinikap na makawala roon. Kahit na medyo maikli ang aking kamay, sinubukan ko rin siyang sakalin kabanong. Subalit dahil hindi ako ganong kalakas, nagawang tabigin ni Pinunong Montano ang kamay ko. Humugot din siya ng lakas niya at nagawa niyang makatayo. Akala nyo ba? Madali nyo ako matatalo? Baka nakakalimutan nyo, may dugo ko ng isang tamawo. Ha! Ikaw bata! Kanina ka pa, ha? Pakawalan mo ako! Pakawalan mo! Magmagsakalin ang abo ka! Hayop pangaswang ka! Ang dapat sa'yo, tinutuhog ng sibat! Aba, bitiwan mo ang sibat mo at gagamitin ko yan! Ito po, Lo! Talagang pakialamero kang bata ka! Sige, tignan natin kung hindi mabali ang buto mo! Isang malakas na pag-ungol ang kumawala sa bibig ko nang ibinalibag niya ako. Sinikap kong bumangon, ngunit pakiramdam ko, panandalian na naging paralisado ang katawan ko. Nabahala ako para kay Lolo Usteng nang makita kong naging mas mabagsik ang anyo ng aswang. Nagpumigla si Lolo.
Ngunit dahil mas malakas ang aswang sa kanya, wala siyang nagawa kung hindi ang umungol na lang. Noon din, nagdasal ako ng taimtim hanggang sa maramdaman kong nawala ang pananakit ng katawan ko. Tumayo agad ako, at nang makita ko ang dalawang sibat na nabitiwan ni Lolo, nilapitan ko yun sa kakinuha. Ngayon, malalaman natin kung hanggang saan ang kakayahan ng mga sibat na hawak ng apo ko. Kung totoo man ang sinabi sa amin ni Uregustia, mamamatay ka at masusunog kagaya ng iba pang mga aswang. Anong binabalak mo, bata? Inakala mo bang yan ang makakapatay sa akin? Huwag mo siyang pakinggan na pa. Sige na, itarak mo sa kanya ang kambal na sibat. Puntiryahin mo ang puso niya. Sige po, Lo. Itong dapat sa mga kagaya mo, aswang! Likod ko! Demonyo kang bata ka! Magbabayad ka ng mahal sa akin! Sige ba, Aba? Huwag ka matakot sa kanya. Ibaon mo pa hanggang sa matamaan ang puso niya. Humugot ako ng lakas saka mas ibinaon pa ang sibat. Isang malakas na pag-ungol naman ang ginawa ng aswang at dahil doon nabitiwan niya si Lolo. Pagkabagsak sa lupa ni Lolo Usteng, aalalayan ko sana siya. Pero gumalaw si Pinunong Montano. Sinubukan niya akong sunggaban, kaya umilag ako. Hinugot ko na rin ang dalawang sibat sa kabungwelo para itarak ulit sa dibdib niya. Hindi na nakailag ang aswang, kaya bumagsak siya sa lupa. Inalalayan ko kagad si Lolo at nang makatayo na siya, kinuha niya ang mga sibat saka itinarak yun sa bunganga ng aswang na nooy umuungol pa. Yan ang dapat sa mga katulad mo. Tingnan na lang natin kung mabubuhay ka ba. Lo, mukhang gumagalaw pa po siya. Apo, umatras ka ng kaunti. Gumagalaw siya siguro dahil sa init na nagbubula sa loob niya. Masusunog na siya. Umatras tayo. Sige po, Lo. Ayan, tama po kayo. Kusang nasusunog ang katawan ng aswang. Kahit natamawo siya, wala pa rin siyang nagawa sa kambal na sibat ni Kanlaon. Mabuti na lang at ipinagkalob siya sa atin ni Uregustia. Natutubog na po siya, Lo. Maya-maya lang, magiging abos siya. Pwede na tayo makauwi sa bahay ni Hernan. Nakapagiganti na tayo sa pagkamatay ni Arman at nabigyan na natin siya ng hustisya. Natalo pa po natin ang aswang na may dugo ng isang tamawo. Sigurado na matatakot na rin po ang ibang aswang sa atin. Tama ka po. Tsak na wala nang mananalasang aswang dito sa Negros. Magiging ligtas na rin po ang kanayunan at makakauwi na tayo sa atin. Oo, Apo. Pero bago yan, kailangan masiguro muna natin na nasa mabuting kamay ang mga sibat na yan. Lo, nagiging abo na ang bangkay ni Pinunong Montano. Halika, kunin natin ang sibat. Ingat lang at baka masyado pang mainit yan. Sige po, Lo. Tara na po. Nilapitan namin ang nasusunog na katawan ni Pinunong Montano. Kinuha namin ang sibat at namangha ako nang malamang hindi man lang uminit yun. Kahit pa nakasalang yun sa apoy na sumusunog sa katawan ng aswang. Nang masiguro namin na hindi na mabubuhay pa ang pinunong aswang at wala na rin mga nilalang na nakaabang sa amin sa paligid, nagkasundo kami ni Lolo na maglakad na pabalik sa baryo ni Kuya Hernan. Malas lang nila tayong nakaharap nila. Talaga po, Lolo. Para silang mga palito ng posporo na nasusunog dahil sa mga sibat natin. Ngayong marami na ang mga aswang na napatay natin, sigurado na magiging mas matunog ang pangalan natin. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Mas darami ang kaaway natin, kaya dapat na mag-ingat tayo sa bawat sandali. Kailangan mas pagitigin natin ang paniniwala natin sa Diyos. Opo, Lo. Hindi naman po nawawalang paniniwala ko sa kanya. Sa totoo nga po, mas tumitibay pa sa bawat araw na dumaraan. Mabuti kung gano'n na po. Sige na, mas bilisan natin ang paglalakad para makarating agad tayo sa bahay ni Hernan. Sige po, Lo. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad nang maaninag ko ang isang babaeng may mahabang buhok. Pamilyar sa akin yon, kaya sinundan ko siya ng tingin. Habang papalayo, nang matapat siya sa liwanag ng buwan, napagtanto kong yun ang babaeng nakita kong nakatayo sa tabi ng isang puno. Kinilabit ko si Lolo, saka itinuro ang nasabing babae.
Pero nang tingnan ko yon, bigla siyang nawala na parang bula. Baka guni-guni mo lang yan. Dahil sa gutom po. Sige na. Pagka-uwi natin kina Hernan, kakain agad tayo. Hindi naman po ako nagugutom, Lo eh. Totoo po nakita ko. Siya po talaga yun. Ay, nako. Hayaan mo na yun at makain kantong pagala-gala lang yon. Baka mapag-interesan ka pa niya kapag nakalapit siya. Basta po, may nakita po talaga akong babae. Oo na, may nakita ka na. Pabayaan na lang natin yon. Hindi natin alam kung kaibigan natin siya o kaaway. Sige na, lakihan mo ang hakbang at bilisan ng paglalakad mo at nang makauwi kagad tayo. Masusunod po, Lo. Hindi na namin alam kung ilang oras ang iginugol namin sa paglalakad. Minabuti kasi namin na dumaan sa mas maikling daan. Nang naroon na kami, ibinalita namin kina Kuya Hernan na nagawa na naming maipagiganti ang kanyang tatay. Maraming salamat po, Lolo Usteng. Hindi po namin alam kung paano namin kayo mababayaran. Pasensya po at hindi man lang ako nakatulong sa inyo. Walang problema yan, Hernan. Naiintindihan ko naman at kung iiwan mo rito ang kapatid mo, baka kung ano pang mangyari sa kanya. Hindi natin alam. Baka may mga aswang pang susugod dito. Yan nga rin pong inaalala namin. Mabuti na lang talaga at walang nanggambala sa amin dito. Salamat po talaga sa inyo, Lo. Muntikan pa ninyong ibuwis ang buhay ninyo. Mabigyan lang po ng hustisya ang pagkamatay ni tatay. Huwag na ninyong intindihin yan. Ang importante sa ngayon, may papalibing na natin bukas ang katawan niya. Sigurado ring magiging tahimik na ang kaluluwa niya. Oo nga po. Bukas din mismo, ipapalibing na namin siya. Para naman makapagpahinga na tayo. Kayo po, ano nang binabalak niyo sa ngayon? Gusto namin na kapag mailibing na si Arman, uuwi na kami sa amin. Pero bago po sana yun, gusto po namin na makahanap ng taong mag-iingat sa mga sibat na ibinigay sa amin. Kung ako sa inyo, Lolo Usting, dali na lang ninyong sibat na yan at kayo na lang po mag-ingat niyan. Hindi po natin alam. Baka po mapunta pa yan sa mga masasamang loob kung kami ang mag-iingat. Sa bagay, mas mabuti pa ngang sa amin na lang ang mga yon. Bahalang araw, magagamit din yon ni Benji. Hindi natin alam kung kailan ulit maghahasik ng takot ang mga aswang. Pero kung mangyari man yon, siguradong pupulbusin sila ng kambal na sibat ni Kanlaon. Basta Benji, Lolo Usteng, anumang oras na gugustuhin ninyo, pwede kayong pumunta rito ha. Bukas ang tahanan namin para sa inyo. Ay, maraming salamat, Hernan. Malay mo, balang araw, muli kaming makabalik dito sa Negros. Yan ay kung may lalapit sa amin para humingi ng tulong. Kahit na wala pong humingi ng tulong, bumalik po kayo rito palagi. Malay nyo, kapag binata na si Benji, dito pa siya makahanap na mapapangasawa. Nako, ilang sako pa ng bigas ang kakainin nitong apo ko bago mangyari yon, Almira. Kaya nga, ngayon pa lang, damihan mo na ang kain mo, Benji. Para naman mabilis kang lumaki at magbinata. Dahil palalim na ang gabi at nakaramdam na rin kami ng pagod, nagpasya na muna kami ni Lolo Usteng na matulog. Kinabukasan, maaga kaming nagising para maganda. Sakto namang dumating na ang ibang tao na makikilibing, kaya umalis na kaming lahat para ihatid si Ka Arman sa kanyang huling hantungan. Nang matapos ang paglilibing sa kaibigan ni Lolo, bumalik kami sa bahay ni na Kuya Hernan. Agad din kaming nagpaalam na uuwi, nang sa ganun ay meron pa kaming masasakyan papunta sa amin. Mag-iingat po kayo, Lolo Usteng, Benji. Salamat, Hernan. Pasensya na at hindi kami pwede magtagal, ha. May mga gagamutin pa kasi kami sa susunod na araw sa kabilang baryo namin, eh. Marami ang pasyente ron dahil sa kakaibang sakit na dumadapo sa kanila. Sige po. Pero, teka, kakaibang sakit ba kamo? Hindi po kaya gawa namang kukulam yan? Yan nga rin pong iniisip namin, Kuya Hernan. Kaso,
Masyadong delikado kung babanggain namin sila. Pero ngayon nandito na sa amin ang kambal na sibat ni Kanlaon, magiging madali para sa amin na talunin sila. Basta mag-iingat kayo palagi. Huwag niyong pababayaan ang sarili niyo. Benji, alagaan mo si Lolo ha. Samahan mo siya palagi. Opo, Ate Almira. Ako na pong bahala sa kanya. Ay, nako. Kung alam lang ninyo na kulang na lang, maging buntot ko itong batang ito. Mas mabuti nga po yun, Lo. May kagapay kayo sa lahat ng sandali. Matanda na kayo at kung tutuusin pwede na nga kayo magpahinga sa panggagamot Masyado pang bata si Benji para iwan ko. Kailangan pa niya ng gabay. Mahirap na. Baka malis pa siya ng landas na tinatahak niya. Sa bagay po, may punto naman po kayo riyan. Hindi naman po mangyayari yun, Lo. Kayo kasi ang iniidolo ko At alam kong kabutihan ang ginagawa nyo kaya ganyan din po ang ginagawa ko. Ay, nako. Ito talagang bata na ito. O siya, sige na. Magpapaalam na kami ni Benji. Babalik na lang kami rito kapag kailangan na naman ninyo kami. Anumang oras, puntahan lang ninyo kami at tutulungan namin kayo nang walang pag-aalinlangan. Maraming salamat po, Lolo Usteng, Benji. Sige po, mauna na po kami. Paalam po. Bumaba na kami sa bahay ni na Kuya Hernan. Sa kabutiang palad, meron agad kaming nasakyan. Kaya nakarating kami sa pantalan ng mas maaga. Meron din kaming nasakyang patawid sa Iloilo. Kaya nakauwi kagad kami. Dahil sa matinding pagod, nakatulog agad kami pagdating sa bahay. Kinabukasan, maghahanda na sana kami para sa gamutang gagawin namin sa kabilang baryo nang may dumating na mga tao at humihingi ng tulong sa amin. Medyo nandiri pa ako sa sitwasyon ng pasyente naming yon dahil sa ginawang pambabarang sa kanya. Noon din, sinimulan namin ni Lolo ang panggagamot sa may sakit. Base sa tawas, binarang siya dahil sa inggit sa lupa. Ginamitan siya ng mga balang. Kaya mas mabilis ang pagkalat ng itlog nun sa katawan. Nakikita ko rin ang itsura ng mambabarang dito. Sobrang haba ng buhok niya. Ano pong dapat gawin natin, Lo? Mukhang delikadong sitwasyon niya 2 bagay lang ang naiisip ko. Kakalabanin natin ang mambabarang na yon ng harapan o kakalabanin natin siya sa pamamagitan ng mas mataas pang uri ng barang. Barang kontra sa barang. Teka po, hindi kaya yun ang mismong babae na nakita ko nung pumunta tayo kina Ka-Arman? Kung babarangin natin ang babaeng yan, para na rin ibinaba natin sa antas niya ang ating kakayahan at paniniwala. Wala tayong ibang dapat na gawin kung hindi ang harapin siya at pwersahang itigil ang pambabarang niya sa pasyente. Kung ganun po, babalik ulit tayo sa Negros, Lolo Usting? Kung yan ang kinakailangan para itigil ng mambabarang ang ginagawa niya, gagawin natin. Sige po, pagkatapos ng gagawin natin sa pasyenteng to, ihahanda ko na po yung mga gamit natin. Ang mga sibat, huwag mo kakalimutan. Magagamit natin yan laban sa demonyang yan. Opo, Lo. Nang matapos naming gawin ang paunang panggagamot sa pasyenteng nabarang, pinayuhan namin siyang bumalik pagkatapos ng 3 araw. Nang makalis na sila, inihanda namin ang aming mga dadalhin sa pagbabalik ulit namin sa Negros. Dahil inabot na kami ng tanghali sa isang pasyente lang, nagpasya kami ni Lolo na ipagpaumaga na lang ang pagtungo sa kabilang isla. Kinagabihan, pareho kaming hindi mapakali. Parang may mga matang nakamasid sa amin ni Lolo, kaya hindi kami makatulog. Kung ang nakita mong babae sa labas ng bahay ni na Arman ng mambabarang, ibig sabihin may posibilidad na konektado yon sa kanya. Paano naman po ninyo nasabi yan, Lo? Kasi baka may alam din si Arman patungkol sa kanya. Kung naging gahaman siya dahil gusto niyang makuha ang kambal na sibat, ibig sabihin, gagawin niya ang lahat para mapasa kanya yon. Kahit pa makipagsabwatan siya sa kahit na sino. Ibig niyo pong sabihin, babalik talaga tayo sa kanila? Oo, Apo. Kailangan natin ang tulong ni na Hernan at Almira. Sila lang ang makapagtuturo kung nasan talaga nakatira ang mambabarang na yon.
Lo, napansin po ba ninyo? Parang may mga matang nakatitig sa atin. Hayaan mo na yan. Kahit nasilipin man niya tayo, wala naman siyang makikita. Malakas ang orasyon ng panaklob ko at alam ko na hindi niya tayo makikita. Sige na, matulog ka na at... Lolo Sting, may nakita po kong balang na lumipad patungo sa ulunan natin. Parang may nakataling sinulid na kulay pula. Hindi lang po ako ganong sigurado. Sandali, nasan ba? Ayan po, Lo. Yan yung balang na tinutukoy ko. Ang walang yang mambabarang. Nagpadala pa talaga ng alaga niya rito. Sige, hulihin natin yan, Benji. Ano pong gagawin natin dyan, Lo? Babalikin natin sa may-ari. Magkakataon na natin yan para magantihan siya at mapilitan siyang kunin ang barang niya. Hinuli namin ni Lolo ang balang at doon ko nakumpirma na may taligang pulang sinulid yon. Inilagay ni Lolo ang nasabing insekto sa isang bote at binulungan niya yon ng dasal. Sa hindi ko malamang dahilan, parang may narinig akong sigaw sa loob ng utak ko. Sinabi ko naman kay Lolo yon at napangiti siya sa akin. Siguradong ang mambabarang na yon. Dapat lang sa kanya yon. Hindi na muna tayo babalik sa Negros. Hintayin na muna natin ang pasyente nating makabalik dito. Bakit naman po, Lo? Para malaman natin kung kinuha na ng demonyong yon ang kanyang barang. Kapag wala pa pahihirapan natin siya gamit ng alaga niya. Sige po, Lo. Mas mabuti pa nga po yan. Para naman mabigyan natin siya ng leksyon. Yan din ang iniisip ko, Apo. Sige na. Madadala ng sumilip sa atin ang mambabarang na yon. Matulog na tayo. Natulog na nga kami ni Lolo Kabanong. Kinabukasan, naging normal naman ang lahat. Ilang beses ko pang tiningnan ng boteng pinaglagyan ng balang at nakita kong unti-unti nang nanghihina yon. Nang dumating ang araw ng pagbabalik ng pasyente namin, tinawa siya ulit ni Lolo at natuwa kami nang malamang binawi na ng mambabarang ang itinanim niya sa katawan ng biktima niya. Ganun na lang ang pagpapasalamat ng pasyente namin dahil gumaling siya. Minabuti na rin ni Lolo na patayin ang insektong nasa bote para magkaroon din ng leksyon ng babaeng yon. Nararapat lang yun sa kanya. Kapag may nagpagamot ulit sa atin at malaman natin siya ang may gawa, abay, hindi na ako magdadalawang isip na idiskumonyo ng mambabarang na yon. Tingnan natin kung sino ang mareribweltahan dahil sa kasamaan niya. Malamang po, Lo. Takot na yun sa atin. Sigurado na hindi na siya mambibiktima ng mga taong malapit dito sa atin. Mukhang kilala niya po tayo eh. Oo, Apo. Sigurado yan. Ay, nako. Kung hindi aswang ang kalaban natin, mambabarang o mangkukulam, kailan pa kaya mauubos sa mga ganyang nilalang dito? Hindi ko rin po alam, Lo eh. Kung hindi tayo kikilos, sigurado na wala rin mangyayari. Gusto kong igugol ang natitirang buhay ko sa pagtugis sa mga masasamang nilalang na yan. Gagamitin ko ang sibat ni Kanlaon. Tutulungan ko po kayo, Lo. Hindi ko po kayo pwedeng pabayaan. Kaya ko na rin naman po eh. Masyadong delikado ang gagawin ko, Benji. Mas mabuting ituon mo na lang ang pansin mo sa panggagamot. Marami ang mga taong nangangailangan ng tulong dito sa atin. Pero mas kailangan niyo po ako eh. Ayaw ko po na mapahama kayo, Lolo. Kung mapapahama kayo, mas mabuti nang sabay po tayo. O siya, sige na. Pero hindi sa ngayon. Sasama ka lang sa akin kapag tumungtong ka na ng edad na 18. Pero, Lo, wala nang pero-pero. Lolo mo ko. At dapat sinusunod mo ang sinasabi ko. Sige po, Lo. Kung yan ang gusto ninyo, yun po ang susundin ko. Mabuti naman at nakakaintindihan tayong dalawa. Magmula noon, madalas na umalis si Lolo Usteng para tugisin ang mga masasamang elemento. Sa hindi ko malamang rason, nagkaroon ako ng kakaibang pangitain patungkol kay Lolo. Dahil dito, pinipilit ko siya para payagan niya akong sumama sa kanya. At sa kabutihang palad, pumayag naman siya. Kinabukasan,
muli kaming bumalik sa Negros. Dahil may mga balibalitang may nananalasang aswang sa kanayunan. Bakit? Ano bang pangitay nakikita mo at parang natataranta ka po? Nakita ko po kayong pinagtutulungan ng mga aswang. Hindi ko po papayagan ng mga yun na magawang kayo na masama. Pero baka ikaw naman ang mapano. Kaya nga sana hindi kita papayagang sumama sa akin. Bahala na po. Ang importante, kasama ng ninyo ko. Mas kampante ako ngayon, Lo. Ay, sige, doon na muna tayo tutuloy kina Hernan. Kapag sasapit ang gabi, aalis tayo at manunugis. Bilog ang buwan ngayon, kaya mas madali natin silang makikita. Sige po. Nakahanda na rin naman po ang mga sibat natin, Lolo. Tingnan na lang natin kung hindi pa mauubos ang mga aswang na yan. Masusunog pati ang kaluluwa nila kapag nasugatan sila ng mga sibat ni Kanlaon. Talaga po masusunog sila, Lo. Nasunog na si Maestro Silas at Pinunong Montano eh. Nakituloy nga kami kina Kuya Hernan at tinanggap naman nila kami ng malugod. Kinagabihan, nagpaalam kaming aalis ni Lolo. Alam nila kung ano ang pakay namin. Kaya pumayag kagad sila. Rumonda kami ni Lolo sa mga kanayunan hanggang sa matanaw namin ang 5 nilalang na papalapit sa isang bahay. May gusto ba kung mambibiktima sila yan? Tara na, kailangang hindi sila magtagumpay sa gagawin nila. Sige po, Lo. Teka, ano po kaya kung sibatin na lang natin ang mga yan para mamatay na lang? Hindi tayo makasisiguro kung matatamaan natin sila. Pero sige, susubukan ko sandali. Eto, titirahin ko na sila. Ayun! Sa pulpo! Ha, napalingon sa atin ang 4 aswang. Pahiram ng sibat mo. Babawasan ulit natin sila ng isa pa. Sige po, Lo. Ito po, itong sibat ko. Akin na. Saluhin din ninyo itong isa pa. Ayun! Ang galing po ninyo, Lo. Natamaan din yung ikalawa. At ayun, galit na sa atin yung 3 aswang. Tanda mo sarili mo, Benji. Kapag may pagkakataon ka, tumakbo ka para kunin ang mga sibat. Hindi naman nila mahahawakan ng mga yan eh. Sige po, Lo. Ako na pong bahala. Sumugod sa amin ng 3 aswang, kaya sinabihan niya akong kunin ang 2 sibat. Nang mapalingon ako sa kanya, ay nabahala ako dahil naalala ko ang pangitain ko. Minabuti kong tumakbo palapit sa kanya. Nang ilang dipan na lang ang layo ko, lalo siyang napaungol na malakas. Kinutuban na ako ng hindi maganda, kaya sinibat ko ang 2 nilalang. Natamaan sila at makaraan lang ng ilang saglit, umapoy ang katawan nila at nasunog. Nakita ko namang nakipagpambuno si Lolo sa natitirang aswang, kaya mas lumapit pa ako sa kanila. Lo, sige! Talunin po niyo yung aswang na yan! Ako bahala din na pa. Kahit na matanda na ako makakaya ko pa rin itong patayin. Sige po! Teka, sisibatin ko po ba yung aswang na yan? Mamaya na. Sa ngayon, susukatin muna natin ang lakas nito. Ha! Ang dapat sa mga tulad niyong aswang binabalian ng buto at sinusunog ng buhay. Ganyan nga po, Lo. Paliin niyo ang braso niyan. Aba, kunin mo na ang mga sibat at itarak sa aswang na ito. Dapat na siyang sumama sa mga kauri niya. Sige po, Lo. Kinuha ko ang sibat at nang makita kong hindi na makagalaw ang aswang dahil sa pagkakahawak ni Lolo, walang pagdadalawang isip kong itinarak ang sibat sa dibdib ng nilalang. Napaungol na lang yon. At kasunod nito, tumirik ang mga mata niya. Saktong pagkatras namin, nasunog ang nasabing aswang. Pinanood na lang namin yon hanggang sa tuluyang matupok. Oh, hindi ba? Hindi totoo pangitain mo. Kahit na mag-isa lang akong pumunta rito makakaya ko rin naman sila Iba pa rin po nakakasiguro tayo, Lo. Hindi po natin alam kung gaano kalakas ang makakalaban nyo Kahit na, wala naman silang palama sa mga sibat ni Kanlaon Pero, Lo, sigurado na may iba pang aswang na mananalasa sa lugar na ito. Kapag nalaman din po nila ang nangyari sa mga kasama nila, baka magiganti sila sa atin.
Ay, hindi tayo dapat matakot sa kanila. Sila ang dapat na matakot sa mga katulad nating lumalaban para sa kabutihan. Sige po, Lo. Tatandaan ko ang sinabi nyo. O tara na, magpatuloy tayo sa paglaronda. Hindi po ba tayo uuwi kina Kuya Hernan, Lo? Mamaya na. Malayo pang umaga. At sigurado na may iba pang aswang na mananalasa. Bilog ang buwan ngayon eh. Nagpatuloy kami ni Lolo sa pagroronda hanggang sa makarating kami sa isang liblib na baryo. Wala gaanong kabahayan doon, kaya naging alerto na lang kami sa kung anumang posibleng mangyari. Nasa kalagitnaan kami ng paglalakad nang may makita kaming isang kubo. Saglit kaming natigilan ni Lolo nang may marinig kaming boses sa loob na parang nagdarasal. Ibang aura ng kumbong yan. Sigurado ko na ang gandang dilim ang nakatira dyan, apo. Damdam ko nga rin po. Ano po kaya kung lapitan ko't alamin? Huwag, delikado. Sigurado ko na may mga harang dyan. At kung papasukin man natin, mahirapan tayong lumabas. Ano pong dapat natin gawin, Lo? Sandali, uusan ako ng orasyon pambalisa. Kapag may ginawa siyang masama dyan sa loob ng bahay niya, hindi siya mapapakali hanggat hindi siya makakalabas. Kapag ganon, makikilala natin siya at malalaman kung ano ang ginagawa niya. Teka po, Lo. Tingnan niyo yung mga bulaklak sa tapat ng kubo niya, oh. May mga nakasabit na bote. Sigurado na mga insekto laman yan. Kung hindi ako nagkakamali, mababarang ang nakatira dyan. Ayan na siya, Lo. Mukhang papalabas na siya. Hindi. Siya yung babaeng may mahabang buhok na nakita ko dati. Hindi ako maaaring magkamali. Kung ganon, siya ang nakalaban natin dati sa kumbate. Huli ka na ngayon, mambabarang. Lalabas na sana kami ni Lolo ng mga sandaling yon. Pero pareho kaming natigilan at napako ang titig sa babaeng may mahabang buhok. Nandilat ang mga mata ko nang makitang buhaghag ang kanyang buhok. Nagbaga rin ang mga mata niya. Kaya pareho kaming nagkaroon ng kutob ni Lolo na hindi lang siya mambabarang, kung hindi isa rin siyang aswang. Kaya pala hindi man lang nagkaroon ng malubhang epekto sa kanya ang ginawa ko sa alaga niya. Lo, nakatitig siya sa direksyon natin. Baka po nalaman na niya ang presensya niya. Magtago ka lang dito, apa. Lalabas ako at haharapin ko ang aswang na yan. Kung hindi ako nagkakamali, isa siyang amabarang. Aswang na ang kinakasangkapan ay ang mahabang buhok sa pambibiktima. Ito po yung sibat ko. Gamitin na rin po ninyo, Lo. Wag na. Etong sibat ko na lang. Sapat na rin ito para patayin yan. Sige po, kayo pong bahala, Lo. Basta mag-iingat po kayo. Oo, apa. Nang lumabas si Lolo sa pinagtataguan namin, bigla akong nakaramdam ng kakaibang kaba. Lumakas ang kabog ng dibdib ko at naalala ko ulit ang naging pangitain ko. Dahil dito, nagmamadali rin akong lumabas sa pinagtataguan ko para puntahan si Lolo. Nakita kong nililingkis na siya ng mahahabang buhok ng aswang. Narinig ko rin ang kakaibang angil niya, kaya mas nabahala ko para sa kaligtasan ni Lolo. Hindi ka na sana lumabas pa sa pinagtataguan mo, apa. Makakaya ko naman to. Pero, Lo, hindi ko po kayo pwedeng pabayaan. Kung ganon, sige, tulungan mo ko nang matalo na natin ang aswang na ito. Sige po, Lo. Sisibatin ko na lang siya at nang... Walang yakang amamarang ka. Humanda ka sa akin kapag nakawala ko rito sa mabantot pang buhok. Muli akong napaungol at nagpumiglas ng puluputan ng buhok ng amamarang ang aking liig at braso na may hawak na sibat. Sinikap ko ang makagalaw, pero napakalakas ng buhok niya. Subalit dahil gusto kong makatulong kay Lolo, ginawa kong lahat na makakaya ko para makaalis doon. Gamit ang matalim na bahagi ng sibat, sinikap kong matamaan ang pulumpon ng buhok ng aswang. Napangiti na lang ako nang marinig ko ang pagsigaw ng amamarang at naramdaman kong lumuwag ang pagkakapulupot niya sa akin. Apo, pinipigilan ko na ang aswang. Sige na, itarak mo na ang sibat mo sa kanya. Magagawa mo yan. Sige po, Lo. Maluwag na rin po pagkakapulupot ng aswang sa akin. Hoy, aswang! Pakawala mo Lolo ko! Kung hindi, masusunog ka kasama ng napakahabang buhok mo! Hindi yan makikinig sa'yo, Apo. Ang mga katulad nila ay walang pinakikinggan.
Mga hayok sila sa dugo't laman ng tao. Ganun po ba? Kung ganun, itong dapat sa mga katulad mo. Ayan, magaling ka po. Sige pa, huwag kang tumigil. Undayan mo na sibat ang katawan niya. Sandali, tutulungan na kita. Sige po, Lo. Pinagtulungan namin ang amamarang hanggang sa mapahandusa yon sa lupa. Kahit na nasa ganun siyang kalagayan, nakita namin gumagalaw pa rin ang kanyang buhok. Makaraan lang ng ilang saglit, napangiti kami ni Lolo nang makita naming lumalagablab yon hanggang sa kumalat sa katawan ng nilalangang apoy. Sinubukan pa niyang gumalaw, pero dahil sa sugat na natamo niya, hindi na niya nagawa pa ang makatayo. Kalaunan, nasunog rin siya kagaya ng iba pang mga aswang na nakasagupa namin. Gayon, sigurado na wala nang mabagsik na mambabarang na magbibigay ng sakit sa mga tao. Kahit kailan, hindi na niya masusubukan ang taglay nating kapangyarihan sa panggagamot dahil sunog na siya. O nga po, Lo. Kahit papano, kampante tayo dahil nabawasan na mga kalaban nating konektado kay Ka Arman. Kaya ikaw, Apo, huwag kang maghahangad ng labis na kapangyarihan. Matuto ka rin makontento sa kung ano man ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Huwag kang tumulat kay Arman na namatay dahil sa kanyang pansariling interes. Opo, Lo. Pangako. Hindi ako magiging kagaya niya. Magpapakabait po ako at makukontento sa kung anumang meron ako. Yan, ganyan ka. Sana pagpalain ka pa ng Diyos at gabayan ka niya sa araw-araw, Apo. Kayo rin po, Lo. Ano? Tara na. Pero teka, sunugin na muna natin ang mga insektong ginagamit at inaalagaan niya. Sige po, mas mabuti pa nga po, Lo. Nang masunog na namin ang kubo at mga alagang insekto na mambabarang, minabuti naming umuwi na kina Kuya Hernan. Ikinuwento namin sa kanila ang nangyari at maging sila ay nagulat nang malaman yon. Napagtanto rin namin na ang mga mambabarang na yon ang unti-unting pumapatay sa buong angka ni na Kuya Hernan. Kinabukasan, nagpaalam na kaming uuwi sa amin. Benji, masyado nang masalibot ang buhay para sa iyo. Gusto ko sanang itigil na natin ang ginagawa natin. Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Tumigil ka na sa panggagamot at mas mabuting mag-aral ka na lang. Mas lamang pa rin ang taong may pinag-aralan. Pero masaya naman po ako sa ginagawa ko, Lo, eh. Basta, sundin mo na lang ako. Makabubuti yan sa iyo. Siguro sa ngayon, hindi mo pa ako maiintindihan. Pero kapag lumaki-laki ka na, malalaman mo ang kahalagahan ng edukasyon. Paano naman po kayo? Sige po, titigil ako sa panggagamot. Basta, titigil din po kayo sa panunugis. Napakadelikado po nun, eh. Sige, kung yan ang magiging rason para mag-aral kay gagawin ko. Manggagamot na lang ako, pero hindi na ako manunugis ng aswang. Salamat po, Lo. Alam naman po ninyo na nag-aalala ako sa inyo magmula nung nagkaroon ako ng hindi magandang pangitain, eh. Ay magpasalamat na lamang tayo sa Diyos. At hindi natuloy ang kung anumang nakita mo. Oo nga po, Lolo. Salamat talaga sa kanya. Dahil palagi niya tayong binabantayan. Dumaan ang mga linggo at gaya ng ipinangako ko kay Lolo, nagsimula akong mag-aral ulit. Hindi na siya nanunugis ng mga aswang at nakontento na lang siya sa panggagamot sa aming mga kanayon. Makaraan ng ilang taon, nakapagtapos rin ako ng aking pag-aaral. Dahil mahina na si Lolo, iginugol ko ang buong buhay ko sa pag-aalaga sa kanya. Kalaunan na makahanap ako ng trabaho, kumuha na lang ako ng katulong para mag-alaga sa kanya. Hindi ko pinababayaan si Lolo at lahat ng mga kailangan niya ibinibigay ko sa kanya. Isang araw, Alam mo, Benji, nakikita ko na ang lola mo. Niyayaya niya na ako. Diyos ko, Lo, huwag ka po magsalita ng ganyan. Huwag mo na lang pong pansinin ng mga nakikita mo. Teka, kung niyayaya ka niya, ano naman po ang sabi niya sa inyo? Sabi niya, sasayaw raw kami. Ano bang sayaw yon? Teka,
Nakalimutan ko na. Breakdance daw. Paano ba yun na po? Sigurado po kayo, Lo. Baka hindi si Lola nagyayaya sa inyo, ha? Kung yan ang sasayawin ninyo. Baka lahat ng buto nyo'y mabali. Saka, pulikatin pa pati yung mga nakatagong kalamnan nyo. Ay, nako. Ang bastos mo talaga po. Yan bang natututulan mo sa trabaho? Wala naman pong bastos sa sinabi ko, eh. Kung talaga, Lo, ang tinutukoy ko po, dila. Pero, seryoso po. Huwag mo na pong isipin si Lola at ang mga pagyayaya niya sa inyo. Magtatagal pa kayo rito sa mundong ibabaw, Lo. Oo na. Binibiro lang naman kita patungkol sa pagyayaya niyang sumayaw. Ang totoo nga niyan parang gusto ko na siyang makasama Pero siyempre, hindi naman kita pwedeng iwan dito. Wala ka pang asawa Saka na lang po ang bagay na yan, Lo. Sa ngayon, sa inyo ko po muna itututok ang buhay ko. Pero iba pa rin ang meron kang alalay sa buhay. Matanda na ako at ilang taon na lang ang igugugol ko rito. Lo naman, wag na po kayong magsalita ng ganyan. Sige, bukas, bibilin kita ng paborito mong tinapay. At teka, nakita nga pala kami ni Kuya Hernan nung nakaraang araw. Kumusta naman sila? Ayun po, may asawa na siya at 2 anak. Gusto nga po nilang bumisita rito kaso wala pa raw po silang oras. Hayaan mo na. Darating din naman sila rito kapag may panahon sila. Oo nga po, Lo. Wala namang mga nananalasang aswang dito sa atin at sa Negros. Bakit po? Manunugis pa po ba kayo? Matanda na po kayo, Lo. Mahina na po tuhod nyo. Nagtatanong lang naman ako, Benchik. Para kasing napakatahimik na ng paligid. Ganyan na talaga ang panahon ngayon, Lo. Hindi kagaya ng dati na lahat ng mga tao may ingay. Dahil sa pakikipagtsismisan. Ngayon, may kanya-kanya na pong pinagkakaabalahan. Ay, sa bagay nga, Apo. Ako nga kung malakas pa ako, baka marami pa akong nagagawa rito sa bahay natin Ay nako, pabayaan nyo na po yan, Lo. Marami naman pong pwedeng utusan para gumawa niyan. Sige na po, Lo. Pahinga na po muna kayo. Wakas,